Si Ragnar ay isang pangit at nakakadiring mahinang tao, pero nagawang ma-awaken ang kanyang kapangyarihan at naging pinakamalakas na mandirigma ng mga dragon. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang matanda na nakikita nating pumapatay sa ilang dragon sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay, subalit iniisip pa rin ng matandang iyon na hindi pa sapat ang kanyang lakas at kailangan niyang maging mas malakas pa. Sa kabilang banda, nakikita natin si Ragnar na isang tipikal at mahinang lalaki at doon ay sinubukan niyang harapin ang isang maliit na dragon, ngunit siya ay mahina kaya doon ay inatake siya ng dragon at tumilapon sa puno. Sa kabutihang palad ay andyan si Lina na isang bata, subalit ito'y bihasang mangangaso upang ipagtanggol ang mahinang lalaki at doon ay hinadlangan niya ang pag-atake at tinapos ang dragon sa isang malakas na atake. Sinubukan niyang bigyan si Ragnar ng payo upang maging magaling, kaso binigyan lamang siya ng pasasalamat at lumalabas na ang malakas na batang ito ay may pagtingin para sa mahinang lalaki, at nais lamang nito ay mapansin. Ipinapaliwanag ni Ragnar na ang mga dragon ay may mahiwagang lahi at gumagawa lamang sila ng pag-atake sa mga tao. Sinabi niyang may dalawang paraan upang patayin ang mga dragon at ang una ay ang pagyelo sa kanilang dugo gamit ang armas na pilak, at ang isa pa ay hayaan silang masunog sa liwanag ng araw at totoo, sila'y parang mga vampira. Matapos nilang tapusin ang kanilang misyon, si Ragnar at Lina ay nagpasyang bumalik sa guild ng Ranabara at habang naglalakad sa mga kalsada, lahat ay nagkomento tungkol sa peklat sa mukha ni Lina at ang mga chismis tungkol sa kanya. Lumalabas na si Lina ay nakapatay na ng 50 mga dragon kahit na isa siyang maliit na dalaga, at pagpasok nila sa guild, ipinaliwanag ni Ragnar sa kanya na si Lina ay ang mangangaso ng mga dragon na may pinakamaraming napatay sa kanilang lungsod kahit 12 taong gulang lamang ito. Sigurado siya na magiging mas malakas ito paglaki, ngunit kahit siya ay ang pinakakinatatakutang mangangaso ng dragon sa lungsod, si Lina ay may ugaling bata lalo na pagdating sa pagkain. Kinunan siya ni Ragnar ng litrato dahil para sa kanya ay siya ang kanyang bayani at doon ay naguguluhan si Lina. Subalit sinabi lamang niya na ni-record lamang nito ang kanyang paglaki, at biglang may lalaki na tumawag kay Ragnar at binanggit na umaasa lamang ito sa sipag ni Lina. Di kilala ni Lina ang lalaking ito kaso ipinakilala niya ang sarili bilang si Sykes, ang pangalawang pinakamalakas na mangangaso ng dragon subalit wala pa ring ideya si Lina kung sino siya, at doon ay nainis ang lalaki at kinulit muli si Ragnar. Sinabi niyang ang kakayahan ni Ragnar ay mahina at naging kasamahan pa niya si Lina. Ininsulto niya si Ragnar na sinasabing pabigat lang siya sa bata at hindi karapat-dapat na magdala ng mga gamit niya. Binanggit pa niya na si Ragnar ay isang taong sinumpa na isang bagay na nagpainis kay Lina. Nagbanta siya kay Sykes gamit ang kanyang espada at tinanong kung ano ang layunin nito sa paggamit ng kanyang espada at kung habol lang ba nito ang yaman, katayuan, o kaluwalhatian. Natakot ang lalaki at pinaliwanag ni Lina na nais lamang niya maging pinakamalakas sa buong mundo. Sinabi niya na ang mga dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo at dahil dito, nais niyang patayin silang lahat. Gusto niyang patayin na rin ang pinakamalakas sa kanilang lahat at ito ang Diyos ng mga dragon, upang patunayan sa buong mundo na siya ang pinakamalakas. Tumingin siya sa likod at tinanong ang iba pang dragon hunters kung nais ba nilang sumama sa kanya. Pangako niya na ibabahagi niya ang lahat sa kanila, kahit ito pa ay yaman, kaluwalhatian o katayuan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay sumama sa kanya at patayin ang mas maraming dragon, ngunit sa kanilang lahat, tanging si Ragnar lamang ang nagtaas ng kamay at nangako na sasama sa kanya. Sinabi niya na sasamahan niya ito hanggang sa huli, na nagpabalik kay Lina sa kanyang ugaling bata at binanggit nito na gusto niya si Ragnar, pakiramdam niya ay inaantok at nagpasya silang umuwi. Pagbalik ay agad na natulog si Lina habang tinignan siya ni Ragnar na may ngiti. Ginamit ni Ragnar ang pagkakataong ito upang lumabas at lihim na mag-ensayo, inamin niya na wala siyang talento na maging isang mangangaso ng dragon. Sigurado siya na mapapatay siya ng isang dragon sa hinaharap, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol dito dahil nais lamang niyang tulungan si Leo na maging mas malakas. Biglang lumitaw ang imahe ng matandang lalaki na nasa likod ni Ragnar at sinabi na hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Nagulat si Ragnar at sinabi ng matanda na mawawala si Lina sa kanya. Nakita ni Ragnar ang mga imahe ng lungsod na nasusunog at naguguluhan siya sa nangyayari hanggang sa pakiramdam niya ay may tumutulak sa kanya. Nakita niya si Lina na humihingi ng paumanhin sa kanya matapos matalo ng isang dragon at napaluhod si Ragnar.
sumisigaw at umiiyak sa sakit hanggang sa bigla siyang nagising, na-realize niya na panaginip lamang ito, ngunit ang boses ng matanda ay nagsabi na mangyayari ang nakita niya sa mga susunod na araw. Nagulat pa rin si Ragnar sa nangyari pero nagpasya siyang bumili ng karne bago bumalik. Nakita siya ni Lina sa daan at tinanong siya kung bakit siya bumili ng karne sa halip na kumain sa Guildhall tulad ng dati. Gumawa siya ng dahilan na kulang sila sa gulay, at nagpakita si Lina ng kanyang pag-uugali bilang bata at binanggit niya na hindi niya gusto ang mga gulay at sinabi pa niya kay Leo na siya ang magluluto ngayon, na nagpabalik kay Lina sa kanyang normal at maamo na ugali. Masayang lumakad palayo si Lina at binanggit na nais din niyang ipagluto si Ragnar sa mga susunod na araw at sa gabi. Pinapatulog ni Ragnar si Lina sa kama at nagpasya siyang lumabas upang mag-ensayo muli. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa guild upang kunin ang kanilang misyon subalit wala ni isa sa mga ito ang nagustuhan ni Lina, kaya doon ay nagdesisyon silang lumabas at sinabi ni Lina na napansin niya na kaunti na lamang ang mga dragon ngayon, pero nasa isip pa rin ni Ragnar ang kanyang panaginip. Binanggit niya kay Lina na medyo tumubo na ang kanyang buhok, kaya't kailangan na itong putulin at bumalik sila sa inn kung saan ginupit ni Ragnar ang buhok ni Lina tulad ng ipinangako niya, at biglang naalala ni Ragnar ang ekspresyon ni Lina mula sa kanyang panaginip at siya'y napahinto subalit bumalik siya sa dati nang itanong ni Leo kung tapos na. Gabi-gabi, paulit-ulit ang panaginip ni Ragnar at siya'y nagising na umiiyak at di niya alam kung bakit siya nananaginip ng ganon, ngunit alam niya na may ibig sabihin ito. Gayunpaman, patuloy siyang nag-e-ensayo sa kanyang free time at namumotivate siya sa kanyang mga panaginip at sa gitna ng kanyang pahinga, narinig niya ang boses ng matanda na sumisigaw na mawawala si Lina sa kanya, na nagdulot sa kanya ng galit at naging dahilan upang siya ay mag-ensayo ng mas mabuti. Samantalang sa guild, pinag-uusapan ng mga mangangaso kung paano ang mga dragon ay nagpapakita ng kakaibang kilos sa mga nakaraang araw. Hinuhulaan nila na ang mga dragon ay naglilipatan sa silangan at nagpapahiwatig sa kakulangan ng kanilang mga misyon. Tiningnan ni Sykes ang mapa at napagtanto niya na ang mga dragon ay patungo sa lungsod ng Donapiro, isang lungsod na hindi pa inatake sa loob ng 10 taon at iniisip niya na hindi ito makatotohanan, ngunit ipinaliwanag ng isa na ito na ang katotohanan. Si Lina na nakikinig sa usapan ay nabanggit na may tinapay siya na gusto niyang bilhin sa Donapiro. At dahil patungo noon ang mga dragon sa tingin niya ay dapat silang lumipat sa lungsod na iyon at gayunpaman, naalala pa rin ni Ragnar ang kanyang panaginip at nagtataka kung ito ba ay tunay o panaginip lamang. Sa tingin niya, ito ay mukhang totoo dahil sa palaging lumilitaw ang matanda at di niya alam kung ang matandang ito ay isang multo o pangitain, ngunit sa isang paraan ay pakiramdam niya ay totoo ito. Sinubukan na gisingin siya ni Lina sa katotohanan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Tinanong niya kung si Sykes ba ay nanggugulo na naman at tinanong kung gusto ba niya na suntukin si Sykes. Sinagot ni Ragnar na wala namang ginagawang masama si Sykes sa kanya. Inangat ni Lina ang buhok ni Ragnar at nabanggit na may mga linya sa ilalim ng kanyang mga mata, pagkatapos ay inalis niya ang kamay nito at sinabing ito ay sugat galing sa pagsasanay. Lumapit siya kay Ragnar at nabanggit na mas masipag siya sa mga nakaraang araw kung ikumpara ito sa buong buhay niya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at bakit siya nagpursigi ng sobra sa maikling panahon, tinanong niya ito tungkol sa dahilan, ngunit nagpakita si Ragnar ng kanyang mahinang ugali. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya, sinabi niya na pakiramdam niya ay hindi siya makakatulong sa kanya ng lubusan dahil ang tanging magagawa niya lamang ay alagaan ito na parang kanyang magulang. Ngumiti si Lina at tinanong kung naalala ba niya ang unang beses na sila'y nagkakilala, lumalabas na noong panahong iyon, doon ay binubugbog si Ragnar ng isang grupo ng mga bully. Ngunit sa isang dahilan, naisip ni Lina na may potensyal si Ragnar na magkaroon ng parehong lakas tulad niya, nagulat si Ragnar dahil sa tingin niya ay imposible ito dahil wala siyang parehong talento tulad ni Lina. Sumagot siya na oo nga, wala talagang talento si Ragnar sa pagpatay ng dragon subalit. Ang kanyang kutob ay nagsasabi na magiging malakas si Ragnar, bagaman hindi niya alam kung kailan mangyayari ito o kung ano ang dahilan kung bakit siya magiging malakas. Napalaki ang mga mata ni Ragnar habang pinakinggan ang mga salita ni Lina at gayunpaman, sinabi ni Lina na hindi siya makakapaghintay hanggang sa magiging malakas si Ragnar. Niyakap siya ni Lina at binanggit na siya ay palaging nasa tabi niya para siya ay comfort at hanggang sa panahong iyon,
Naalala ni Ragnar ang kanyang nakaraan at ang kanyang mga magulang ay kinain ng mga dragon nang siya ay 3 taong gulang lamang, at ilang kamag-anak ang kumupkop sa kanya. Subalit 1 linggo pagkatapos ay kinain din sila ng mga dragon, at isang mayamang pamilya ang tumanggap sa kanya ilang buwan pagkatapos ng pangyayari at hulaan mo, isang dragon ang lumitaw at sinunog sila. Tila ba isang malas na bata si Ragnar at sa huli ay naging batang palaboy siya na walang pamilya, dahil hindi makakain ng mga dragon ang isang pamilya o masunog ang iyong bahay kung wala ka nito, ngunit sinimulan ng mga tao na sisihin siya bilang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga dragon. Si Sykes ay isa sa mga taong sinisisi siya at isa sa mga nangbuli sa kanya. Tinuro si Ragnar na kasabwat siya ng mga dragon dahil saan man siya magpunta, lumulusob ang mga dragon at sa hindi malamang dahilan, siya lamang ang madalas na nakakasurvive. Noong panahong iyon, palaging iniisip ni Ragnar kung may lugar ba na maaring maging matiwasay para sa kanya, ngunit biglang may liwanag na lumitaw sa harapan niya. Ito ay si Lina na bata pa at tinanong siya kung nais ba niyang maging kasamahan niya sa pagpatay sa mga dragon. Siya ay isang ulilang batang palaboy rin noon subalit binanggit niya na ang pagiging konektado sa mga dragon ay hindi masama, kung magiging isa siyang dragon hunters lalo na't lagi siyang nakakasurvive. Hindi na naghintay ng sagot, tinanggap siya ni Lina sa kanilang grupo. Naguguluhan si Ragnar at tinanggihan ito dahil alam niyang may masama rin na mangyayari kay Lina. Subalit ang tugon lamang niya ay hindi kasalanan ni Ragnar ang kanyang mga kamalasan, pinaliwanag lamang ni Lina na ang mga mahina ay namamatay habang ang mga malalakas lamang ang nakakasurvive. Sinabi niya kay Ragnar na huwag mag-alala dahil malakas siya, inabat niya ang kanyang kamay at nakita ni Ragnar ang pag-asa kay Lina kaya't tinanggap niya ito, sumama sila sa isang misyon upang talunin ang isang dragon subalit tipikal si Ragnar na duwag. Nais niyang sumuko agad sa laki pa lamang ng dragon, ngunit dali-daling sumugod si Lina at inatake ang dragon sa gitna gamit ang isang malakas na atake at agad na lumingon si Lina at binanggit niyang siya ay buhay pa, na nagpapa-realize kay Ragnar na malakas nga si Lina. Hindi niya inaakala na ililigtas siya nito, kaya't sa huli ay nagdesisyon siya na sumama at gawin ang lahat para tulungan siya at pabalik sa kasalukuyan. Tinanong ni Leo si Ragnar kung sa tingin niya ay sumpa pa rin siya, pero sinagot ni Ragnar na hindi na niya iniisip iyon dahil sa kasama na niya si Lina. Inamin niya ang kanyang nais na manatili sa tabi ni Lina hanggang sa isang dragon ang maging dahilan ng kanyang kamatayan, ngunit sa gabi, muli siyang nanaginip ng parehong panaginip. Nagising siya na umiiyak at tinanong kung magaganap na ba ang mga pangyayari sa kanyang panaginip at makalipas ang ilang oras, may ulat na dumating sa guild na inatake ng mga dragon ang lungsod ng Donapiro at ito'y nasunog at doon, nagtataka si Leo kung ano ang nangyari at tinanong si Sykes para sa impormasyon. Hindi rin alam ni Sykes ang buong detalye at ang alam lamang niya ay inatake ng isang grupo ng dragon ang lungsod sa paglubog ng araw, ngunit mula noon ay wala na silang balita. Subalit ang hari ay gumawa na ng isang misyon para sa mga Dragon's Hunter na talunin ang grupo ng mga dragon na umatake sa lungsod. Sinabi ni Sykes kay Lina na huwag nang pansinin ang misyon dahil kung sasama siya, madali niyang matatalo ang mga ito at siya ang makakakuha ng lahat ng parangal. Umalis si Sykes at naguluhan si Lina dahil binigay lang sa kanya ni Sykes ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Nais niyang tanungin si Ragnar tungkol sa kanyang opinyon pero tila nanginginig ito sa takot. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lamang ni Ragnar na dapat silang tumakbo at bigla silang nakarinig ng malakas na pagsabog mula sa labas. Nagmadali silang lumabas at nakita nila ang lungsod na nasusunog. Labis na nababahala si Ragnar at sinabi niya na dapat na silang tumakas. Binanggit niya kay Lina na dapat na silang umalis ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Napagtanto ni Ragnar na ito ang parehong imahe na nakita niya sa kanyang panaginip at sinusubukan niyang sabihin kay Lina na ito'y mamamatay, ngunit hawak lamang siya ni Lina sa kamay at sinabing hindi siya mamamatay. Ngumiti ito at tumakbo palabas. Pinapaliwanag sa kanya na oras na upang sumama sa laban at wala siyang magawa kundi habulin si Lina sa lungsod. Ang mga sibilyan ay sinusubukan na mag-evacuate at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lumabas ang mga dragon at opisyal na sinimulan ang kanilang pag-atake. Sinubukan ng militar na gamitin ang kanilang mga armas upang patayin sila, ngunit madali silang natalo. Sinubukan ng mga dragon hunters na lumaban pero nalilito sila sa mga biglaang pag-atake. Biglang nakita ng mga mangangaso ang isang lalaki na naglalakad mula sa apoy, binalot ito ng dugo at sinubukan siyang suriin.
Sumagot ang lalaki na ang dugo ay mga espada. Ang dugo ay biglang nagbago at naging maraming mga espada na sumaksak sa mga mangangaso. Isang malaking haligi ng apoy ang biglang lumitaw sa paligid ng lalaki at ngayon ay nakabihis ito sa isang Amerikana. Ang lalaki ay may hitsura ng isang dragon na tao at magalang na sinabing, "Magandang gabi sa inyong lahat at ngayon kayo ay mamamatay." At samantalang si Ragnar ay patuloy na naghahanap kay Lina hanggang sa makita niya ang isang kakaibang bagay sa isang kalapit na kalsada. Sinuri niya ito at lumalabas na may isa pang dragon na tao na may mga espada na lumalabas mula sa kanyang likod. Hula ni Ragnar, marahil ay nanood ang author nito ng Spider-Man o anuman. Napagtanto ni Ragnar na ito ang nilalang na nagpadala kay Lina sa kabilang buhay. Nakita niya muli ang mga huling imahe ni Lina at hawak ang kanyang espada. Nangako siya na anuman ang mangyari, hindi niya hahayaan na mamatay si Lina. Andoon din si Sykes sa pangyayari at muli siyang nanginginig sa takot. Nagtataka kung bakit ang mga high rank na mga dragon ang umaatake sa lungsod at napatigil si Sykes sa kanyang kinatatayuan at tanggap na ang kanyang kapalaran, nang biglang lumundag si Ragnar sa ere at sinubukan na hiwain ang dragon mula sa likod. Iniisip niya na kung mapapatay niya ang nilalang na ito ay maligtas na niya si Lina. Ang tunay na problema lang ay nasira ang kanyang espada nang ito ay pinalo niya sa ulo ng dragon, ngumiti ang dragon at sinabi na ang dugo ay apoy. Hindi lamang ito nagpapalakas ng apoy sa lungsod, kundi gumagawa rin ito ng isa pang bola ng apoy na nagpadala kay Ragnar papunta sa ilog, at si Lina na saksi sa lahat, ay pinatay ang isang dragon at sinabihan si Sykes na tumalon at iligtas si Ragnar o siya'y mapapahamak. Sinunod ni Sykes ang kanyang utos at umalis. Tumalon si Lina mula sa itaas at nilantad ang kanyang tunay na katauhan na isang yandir. Sumabog siya sa galit dahil nasaktan ng Dragon Guy ang kanyang minamahal na si Ragnar. Nangako siya na papatayin niya ito at handang lumaban, samantalang si Ragnar naman ay nasa ilalim na ng ilog at sa totoo lang, di siya kailanman nag-aral lumangoy at siya ay nalulunod na. Habang siya ay patuloy na lumulubog, ang kanyang isipan ay nagbalik tanaw sa iba pang mga pangyayari mula sa kanyang panaginip at matapos mawala si Lina, sinimulan niya ang isang misyon para sa paghihiganti upang patayin ang bawat dragon hanggang sa maubos sila. Nakita niya kung paano siya nabaliw, habang patuloy siyang lumalaban at habang pumapatay siya ay mas lalong pinapalakas niya ang sarili at sa kanyang panaginip, itinaguyod niya ang kanyang potensyal sa maximum, subalit hindi iyon sapat. Kailangan niya ng mga kasamahan sa labanan. Subalit ang mga ito ay hindi magagaling dahil sila'y madalas namamatay at sa huli, palaging nag-iisa si Ragnar. Sa kanyang pagiging mas malakas, naabot niya ang lahat ng kanyang mga limitasyon na para bang umaakyat siya sa hagdan kaso hindi pa rin iyon sapat, kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan. Ang kanyang mga bagong limitasyon ay hindi tulad ng pag-akyat niya sa hagdan, ito ay sobrang hirap gawin na parang umaakyat siya sa bangin at nang bigla niyang narinig ang boses ng matandang lalaki. Sinabi nito na kung babalikan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na hangarin ay matagpuan ang kanyang kamatayan, ngunit palaging nakakasurvive siya sa anumang mga pangyayari. Nakita niya ang kanyang sarili na nasa harap ng matanda at siya ay napaluhod habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Inilahad ng matandang lalaki kung sino talaga siya, at binanggit nito na siya ay ang hinaharap na si Ragnar. Hindi makapaniwala si Ragnar na nakikita niya ang kanyang sariling hinaharap. Sinabi ng matandang lalaki sa kanyang mas bata na hitsura na disappointed siya sa kanya, hinangaan ni Ragnar si Lina bilang isang bayani at sumisipsip sa kanya. Ngunit kung tunay siyang nagmamalasakit kay Lina, dapat siyang maging pinakamalakas upang maprotektahan siya at doon ay isinisigaw ng matandang lalaki sa kanyang mas bata na hitsura na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, sapat na malakas upang talunin ang Diyos ng Dragon. Ngayon mayroon na siyang kapangyarihan na protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya kaso lang sila ay patay na, napaluhod siya at nagsisisi sa buong buhay niya dahil sa lumaban at nagsanay siya ng sobra upang maging malakas, ngunit sa huli, wala pa rin itong saysay. Nagsimula na magpanik ang matandang lalaki, iniisip kung ano ba talaga ang punto ng pagiging malakas kung patay na siya, tila baliw ito hanggang sa tumayo ang mas bata at tumakbo patungo sa kanya. Hinawakan ni Ragnar ang matandang lalaki at humingi ng kanyang kapangyarihan, dahil sa nawala niya si Lina sa kanyang panahon pero ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi pa. Nakikita natin na si Lina ay patuloy na lumalaban sa dragon na humanoid at si Sykes ay gumagawa ng mabuting gawain sa araw na ito sa pamamagitan ng pagligtas sa katawan ni Ragnar.
Ngunit sa kanyang isipan, si Ragnar ay lumalaban sa kanyang mas matandang sarili, sinusubukan siyang makonvince na ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan, dahil kung hindi niya makukuha ang kapangyarihan na iyon, mawawala niya si Lina muli. Siya ay umiiyak at tinulak siya palayo ng matandang lalaki, kinuha ng matandang bersyon ang kanyang espada at sinaksak ang puso ng kanyang mas batang bersyon gamit ito, ipinaliwanag ng matanda na ito ang kanyang plano. Ang katawan ni Young Ragnar ay nagsimulang magyelo at patuloy na nagsasalita ang matandang lalaki, tinanong niya ang kanyang mas batang sarili kung alam ba nito kung gaano siya nagsisi sa buong buhay niya. Laging ninanais ng matandang lalaki na sana ang kanyang mas batang sarili ay maging kasing lakas niya sa kasalukuyan, nang biglang si Ragnar ay nagsimulang gisingin ang kanyang kapangyarihan at nararamdaman ang malakas na kirot sa kanyang puso at katawan. Nanginginig sa sakit ang kanyang katawan habang sinasabi ng matanda na mula ngayon, sila ay magiging isa at magkakaroon siya ng kapangyarihan at alaala ng hinaharap habang siya ay nasa kanyang mas batang katawan. Sinabi niya na ibibigay niya kay Young Ragnar ang lahat ng kanyang kapangyarihan pero may malaking presyo itong kailangang mabayaran, pero hindi ito naging problema sa mas batang Ragnar dahil gusto niyang protektahan si Lina. Pagdating kay Lina, siya ay lubos nang napagod sa kanyang laban pero tila relax pa rin ang kalaban na dragon, tinanong niya ito kung siya ba ay isang dragon god pero biglang naging agresibo ang lalaki. Iniinsulto niya si Lina at sinabihan na wag kailanman na ikumpara siya sa isang alipin, sa isang taong galing sa dugong hari ng mga dragon, sinugod niya si Lina gamit ang isang bola ng apoy subalit na iwasan ito ni Lina. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Grimwelt, ang ikasampung binhi ng dugo at pakpak ng mga dragon at marahil ito ay pangalan para sa mga general ng dragon, inamin niya na siya ang pinakamahinang dragon ng mataas na antas ngunit sapat pa ring malakas upang wasakin ang mga tao. Hindi naging interesado si Lina at handa ulit lumaban, pero sinabi ni Grimwelt na may nais siyang ibahagi kay Lina at ipinahayag niya na ang dahilan kung bakit ang lungsod at kaharian ay inatake, ay dahil gagamitin nila ang mga tao bilang handog sa kanilang mga Diyos. Sinabi pa niya na ang kanyang Diyos ay mahilig sa pastry shop sa Donna Piro at sila ang isa sa kanilang pinakamayaman na customer at gayunpaman, kamakailan lang ay narob ang tindahan at napilitan na magsara. Ibinunyag din niya na ang dahilan kung bakit hindi inatake ng mga dragon ang Donna Piro sa loob ng huling 10 taon ay dahil pinoprotektahan nila ito at dahil nawala ang tindahan, wala na silang dahilan na protektahan pa ito. Nagdulot ito ng kalungkutan sa Dragon God at nagdesisyon itong wasakin ang kaharian at nasasaktan din ang kanilang damdamin at kitang-kita natin si Lina na nalilito sa pangyayari pero sa madaling salita, nagdesisyon ang Dragon God na wasakin ang mundo dahil ang kanyang paboritong pastry shop ay nagkaroon ng bangkarote. Ipinaliwanag pa ng lalaki na ang kanyang Diyos ang nagdedesisyon sa tadhana ng bawat isa at tinanong siya kung nakita ba niya itong lumalaban ng seryoso. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng seryosong pansin dahil ang mga Dragon Hunter ay hindi malaki ang banta sa kanila, sinabi niya kay Lina na magpaalam na at itinusok ang kanyang mga blade patungo sa katawan ni Lina, tulad ng nangyari sa panaginip. Subalit sa parehong sandali, nadama ng Dragon Guy na may kaparehong mga blade ang maaaring sumaksak sa kanya mula sa likuran, lumingon siya pero madilim ito. Iniisip niya na nakakita siya ng ilusyon ngunit nagbago ang hangin at lumabas ang isang hamog. Nadama ng Dragon Guy na may paparating ngunit hindi niya alam kung ano at nang bigla niyang marinig na may mga piraso ng armadura na natapon sa sahig at pagtingin niya, nakita niyang ang mga dragon ay naging yelo. Hindi rin alam ni Sykes kung ano ang nangyayari at tumayo si Ragnar at nagsimulang maglakad palayo, hinarap siya ng mga dragon ngunit siya ay medyo nawawala sa alaala ng kanyang mas matandang sarili, pero naalala niya na nabubulag siya habang hinabol ang kanyang layunin na lipulin ang lahi ng dragon. Sinubukan na atakihin siya ng mga dragon ngunit natatalo niya sila sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila gamit ang kanyang kamay, naalala pa niya na muntik na siyang mamatay ng maraming beses ngunit siya ay nakaligtas pa rin. Madali niyang natatalo ang mga maliit na dragon sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila at gayunpaman, nagsimula na siyang maalala ang mga panahon na siya ay natalo at nanalo sa mga laban. Sa simula, laging siya ang natalo hanggang sa unti-unti siyang nagsimulang manalo sa bawat laban at sa mga resultang iyon sa isip, nagsimula si Ragnar na gisingin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang mas matandang bersyon. Binanggit sa kanya ng kanyang matandang bersyon na siya ay lumaban sa mga dragon sa loob ng 10 taon,
at napagtanto niya na unti-unti nang nagsasanib ang kanyang espada sa kanyang kamay, ipinaliwanag niya na hindi ito naging sagabal sa kanyang pagpatay sa mga dragon. Gayunpaman, nadama niya ang malalim na sakit, ngunit hindi sapat upang pigilan siya sa pakikipaglaban at 5 taon pagkatapos, ang espada ay ganap nang nagsanib sa kanyang katawan, anupat ginawa siyang mas makapangyarihan. 3 taon pagkatapos, lumikha siya ng teknik para madagdagan ang silverine sa kanyang katawan, na siyang materyal na ginagamit sa paggawa ng mga espada at ang tanging materyal na maaaring pumatay sa dragon. 4 na taon pa ang lumipas at natutunan niya kung paano kontrolin ang silverine ayon sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang matandang sarili ay kinailangang dumaan pa sa 10 taon bago nalagpasan ang mga hangganan ng kanyang kakayahan bilang tao na nagbigay daan sa kanya, upang ma-master pa ang kanyang panghuling laban na teknik at ito ang Silverine Battle Arts. Ginawa niya ito na may layunin lamang na ibigay ang kapangyarihang ito sa kanyang mas batang sarili. Inilabas ni Young Ragnar ang ultimate na teknik na ito at natalo ang mga dragon sa paligid gamit lamang ang kanyang aura sa 1 segundo. Agad siyang lumipat sa harap ng Dragon Guy at ang dragon ay nagsimulang maging yelo dahil lamang sa kanyang paglapit. Kinilala ng dragon na ang pakiramdam ng pagiging harap-harapan kay Ragnar ay parang nasa harapan ng Dragon Monarchs at sa madaling salita, ang mga Dragon Monarchs ay pinili ng kanilang Diyos upang pamunuan ang iba't ibang dragon bloodlines. Ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay ang kanilang ultimate na kapangyarihan. Ang lalaki ay napasok sa kanyang denial mode dahil para sa kanya hindi nararapat kay Ragnar ang ganitong kapangyarihan. Nag-break free siya mula sa yelo at nagsimulang mag-transform sa kanyang tunay na anyong dragon. Binanggit niya na hindi siya matatakot sa isang tao gaya ng kanyang takot sa mga Dragon Monarchs at gayunpaman, ang lalaki ay ipinagmalaki ang kanyang ultimate na tunay na anyo at kapangyarihan. Ngunit simpleng itinaas lamang ni Ragnar ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magyelo ka, at sa loob lamang ng isang iglap, naging malaking yelo ang dragon at di makapaniwala sina Lina at Sykes sa nagawang iyon ni Ragnar. Pero nang sinabi lang ni Ragnar na mawawasak ka, at ang bawat dragon na naging yelo ay nawasak at pagkatapos nito, binalik ni Ragnar ang kanyang aura at bumalik sa kanyang normal na anyo. Sinubukan niyang huminga ng malalim kaso tinawag siya ni Lina, tumingin siya pabalik at nakita siya at ang mas matandang bersyon at mas batang bersyon ni Ragnar, ay pinagsanib ang kanilang mga isipan habang tumatakbo papunta sa kanya. Binanggit ng matandang bersyon ang kanyang pagsisisi sa hindi pagkakaroon ng kapangyarihang iyon sa kanyang mas batang sarili at kung paano niya nais makita ulit si Lina. Silang dalawa ay nagsimulang umiyak at niyakap ni Ragnar si Lina. Umiyak siya habang tinatawag ang pangalan ni Lina. Naguluhan si Lina pero ngumiti siya at hinawakan ang kanyang ulo at sinasabi sa kanyang nakaligtas siya gaya ng kanyang pangako. Binanggit ni Lina ang kapangyarihan ni Ragnar at kung gaano siya nagtrabaho upang makamit ito, tumanggi si Ragnar at ipinaliwanag na hindi siya ang nagtrabaho para sa kapangyarihang iyon pero ang taong nagtrabaho para dito ay wala na. Gayunpaman, alam niya ang kwento ng kanyang matandang sarili at kung gaano ito namimiss si Lina, at si Lina naman ay sinabi lang niya na naiintindihan niya at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagligtas. Samantala ang matandang bersyon ni Ragnar ay nakatagpo ng isang tao. Tinanong niya kung namatay ba ito habang nakatayo at binanggit na may bayad na kailangang ibigay, sinabi niya na hindi kakayanin ng batang Ragnar na mabuhay ng matagal. Subalit napansin niya ang emosyonal na itsura sa mukha ng matandang lalaki, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon at gayunpaman, binanggit niya na ngayon ay kailangan nilang magtiwala sa nakaraan dahil umaasa sila na ang kanilang mas batang bersyon ay makakalikha ng isang mundo na walang dragons. Ngunit sa araw ring iyon, 6 na iba't ibang lungsod ang inatake ng mga mas malalakas na dragon at wala silang pinapatawad at ang 6 na lungsod ay nawala maliban sa isa kung saan ipinanganak si Ragnar, ang Reaper of the Dragonkind. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Lina kay Ragnar ang sitwasyon ng lungsod, subalit si Ragnar ay patuloy pa ring nagsasalita tungkol sa kaligtasan ni Lina at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang normal na kalagayan at pumasok si Sykes sa kwarto. Tinanong niya ang plano ni Ragnar at ipinaliwanag niya na dapat nilang iwanan ang lungsod dahil plano ng mga dragon na sirain ito, gayunpaman, ang mga dragon ay sumusunod sa kanilang mga batas. Hindi sila pwedeng sumalakay sa kaharian o lungsod na hindi inutusan ng kanilang Diyos, kaya sinabi ni Ragnar na kailangan nilang umalis sa bansa dahil hindi sila hahabulin at biglang naputol ni Sykes ang usapan at tinanong kung siya ba talaga ang tunay na Ragnar.
Ipinaliwanag niya na ang Ragnar na kanyang kilala ay walang talento at kakayahan, pero ang bagong bersyon ay kabaligtaran at doon ay tinanong niya kung sino si Ragnar, pero bigla na lang itong natulog. Naguluhan si Sykes pero ipinaliwanag ni Lina na si Ragnar ay laging nagte-training sa lihim at gayunpaman, ang training na ginawa niya ay nakapagpahina at ginawa siyang hindi matatag. Habang natutulog, tinatawag ni Ragnar ang pangalan ni Lina at umiiyak at kahit sinabi niyang nandyan siya para sa kanya, nagtataka si Lina kung kailangan pa ba siya ni Ragnar sa bagong kapangyarihan nito. Biglang naramdaman nila ang malakas na lindol at lumabas sila at nakita ang kagubatan na parang kumikilos patungo sa kanila, nagmadali si Leon na tumulong at iniwan si Ragnar habang natutulog. Samantala, nakikita natin ang isang chef na humihingi ng paumanhin sa isang malaking lalaki na tinatawag na Panginoon. Ipinaliwanag ng chef na inihanda na niya ang tupa na niluto sa loob ng pie crust at sinabi ng Panginoon na pagod na siyang maghintay at humiling na dalhin sa katulong ang kanyang pagkain. Nagulat ang katulong at lumapit sa Panginoon habang ito'y nanginginig, pero hindi ito naging hadlang para iabot ang pagkain at tumawa ng malakas ang Panginoon habang tinitikman ang pagkain. Halatang kabado ang chef at mga katulong pero hindi sila makalabas sa lugar. Matapos tikman, ngumiti ng malaki ang Panginoon at sinabing masarap ito at binanggit niya ang mga kombinasyon ng lasa na nagpasaya sa chef, ngunit sinabi ng Panginoon na mas masarap pa rin ang chef kaysa sa pagkain. Natakot ang chef at biglang nagbago ang anyo ng Panginoon sa isang malaking halimaw at pagkalipas ng ilang saglit, nilamon ito ng halimaw habang nanunood ang mga katulong sa takot at nahuli ng malaking halimaw ang dalawa at iniwan ang isa. Nilamon din ng halimaw ang dalawang ito sa isang malaking kagat, natatakot habang pinagmamasdan ng huling katulong at alam niya na hindi siya makakatakas at agad na lumapit sa kanya ang halimaw. At sinabi na ang kanyang Diyos ay nag-utos na wasakin ang sangkatauhan kaya may pahintulot siyang kainin ang bawat tao sa bansang iyon. Ipinakita ng halimaw sa babae ang kanyang tunay na anyo at sumigaw sa takot ang katulong, pero masyado nang huli at samantalang sa pangunahing lungsod, nakikita natin si Sykes na mabilis na tumatakbo sa mga kalsada. Pinuputol niya ang mga sanga ng puno na kanyang nakikita na gumagalaw at napansin niya na naging yelo ang puno. Napagtanto niya na malamang ang dragon ang nasa likod nito kaso naalala niya na hindi sumasalakay ang mga dragon kapag may araw, pero hindi iyon ang nangyayari ngayon. Sunod ay nakikita natin si Lina na nagtatanggal ng ilang mga puno at napatumba na niya ang 10, pero parang walang katapusan at bigla niyang narinig ang isang pagsabog sa kalapit na kalsada, pero itinoon niya ang kanyang pansin kay Ragnar dahil ito ay nasilo ng ilang sanga. Dali-dali siyang tumakbo para iligtas si Ragnar kaso biglang inatake si Lina ng mga sanga, nadama ni Ragnar ang panganib kay Lina, nagising siya mula sa pagkakatulog at tinawag ang pangalan ni Lina habang nilalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ni Ragnar ay napakalakas at pati ang halimaw na Panginoon na nakita natin kanina, ay napansin ang kanyang presensya at nakita natin na lahat ng sanga sa lugar ay natigil dahil sa kapangyarihan ni Ragnar. Nakatayo siya sa tuktok ng isang gusali. Nalilito sa nangyari at tumingin siya sa lungsod at napansin na masyadong malapit ang kagubatan sa lungsod, biglang nawala si Ragnar at tumakbo papunta sa lokasyon pero sinusundan siya ni Lina. Ginamit ni Ragnar ang mga gusali para tumalon at para bumilis ang kanyang takbo, naiwan ni Lina si Ragnar subalit sinusubukan ni Ragnar na maunawaan kung paano siya nakatulog, nagreklamo siya sa sarili na naging sobrang kampante siya matapos niya na mailigtas si Lina at nawala sa kanyang bantay. Alam niyang hindi pa natatapos ang panganib at hindi niya mapapatawad ang sarili sa nangyari, binilisan niya ang takbo hanggang sa makaharap ang halimaw mula kanina, binanggit ng halimaw na sa kanya ang lugar na iyon kaso hindi siya pinansin ni Ragnar at sinipa ito sa mukha. Bumalibag ang halimaw at ang katulong na buhay pa, ay nalilito sa nangyari subalit na natili si Ragnar at ipinaliwanag ang kanyang sumpa na kung may lalapit sa kanya, sila ay magiging biktima ng mga dragon at lalo na dahil nakita niya ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Iniisip niya kung paano niya ito maiiwasan at napagtanto na ang tanging solusyon ay ang patayin ang bawat dragon, ibinunyag niya ang kanyang nakakapinsalang aura at ipinangako na pupuksin niya ang bawat dragon gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, may pagdududa pa rin siya dahil nabigo rin ang kanyang future self at tinanong siya ng katulong kung ayos lang siya at doon ay bumalik siya sa realidad. Tinanong niya ito kung bakit siya nandoon ngunit hindi alam ng katulong kung paano ipapaliwanag. Iniisip ni Ragnar na nandoon ito upang hanapin siya,
kaso nalito ang katulong at di pinansin ni Ragna ang sagot at sinabing siya ang sumagip sa kanya noong huli nilang pagkikita, binanggit niya na pupuksain niya ang bawat dragon at hinihiling sa katulong na tulungan siya. Ang tawag niya sa katulong ay Crimson kaso nalito ito, at sinabi ng katulong na mali siya dahil siya ay si Elise at hindi Elisa, at binanggit pa ni Ragna ang kanyang buong pangalan bago pa man matapos ito at ibinahagi ang kanyang nakaraang buhay. Lumilitaw na ang katulong ay isang 14 na taong gulang na batang lalaki mula sa isang farming village. Ang bahay ng kanyang amo ay inatake ng dragon at siya ay nawala, subalit iyon ay kwento lamang na sinabi niya sa hinaharap. Ipinahayag ng katulong na nalito siya dahil ang kanyang pangalan ay Elise at hindi Elisa. Matindi ang pagkadiin ni Ragna na siya ay si Crimson, ang Dragon Monarch at siya ay unang binhi ng Winged Monarch. Ibinunyag ni Ragna na siya ay dating progenitor ng dugo at ng pakpak at isang traidor sa mga dragon dahil sinubukan niyang patayin ang Dragon Monarch. Pinaliwanag ni Ragna na siya ay kumonekta sa hinaharap at sa kasalukuyan at inilipat ang kapangyarihan ng kanyang hinaharap na sarili sa kanyang kasalukuyang bersyon. Ang layunin ni Crimson ay patayin ang bawat dragon, kabilang ang kanyang sarili at gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nais ni Crimson na gawin iyon. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabi kay Elise na gamitin siya dahil pareho silang nagnanais na mapuksa ang mga dragon. Ipinaliwanag niya na hindi na kumpleto ng kanilang hinaharap na mga sarili ang misyon, pero iba na ngayon. Iniabot ni Elise ang kanyang kamay pero biglang sinampal si Ragna sa mukha. Nalito si Ragna pero umiyak si Elise dahil sa hindi lang siya tinawag na lalaki, kundi tinawag din siyang dragon at lalo pang nalito si Ragna pero dumating doon si Lina. Binanggit ni Lina na sobrang bilis ni Ragna at tinanong kung natapos na niya ang mga dragon, biglang lumitaw ang isa pang halimaw at ito'y nainis dahil sa sinipa siya kanina, inangkin niyang siya ay ikawalong binhi ng mga dragon at inatake si Ragna na may pangakong kakainin siya. Tinawag ni Ragna ang isang kakaibang bola at itinapon ito sa bibig ng halimaw. Mabilis siyang tumakbo palayo habang hawak si Lina at sumabog ang halimaw mula sa loob. Nakita natin si Elise na pinagmamasdan si Ragna at nagtatago dahil sa marahil nagsisinungaling siya kanina. Binitawan ni Ragna si Lina at sinabi ni Leon na naging malakas si Ragna tulad ng nasabi niya. Binanggit niya na hindi niya inaasahan itong maging ganito kabilis pero inaasahan pa rin niya ito na mangyayari. Dagdag pa ni Lina na mahirap para sa kanya na habulin ito pero umalis lang si Ragna. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Lina at inutusan itong dalhin ang mga tao sa bayan palabas at tumawid sa hangganan. Tinanong ni Lina ang tungkol sa kanya pero sinabi lang ni Ragna na kailangan niyang manatili at asikasuhin ang ilang bagay kaso lang ayaw umalis ni Lina, dahil gusto niyang manatili kasama siya at sinubukan siyang i-convince ni Ragna na umalis dahil magiging delikado, pero agad na sinabi ni Leon na sila ay mga dragon hunter kaya dapat sanay na sila. Tinanong niya si Ragna kung bakit ito nag-aalala at binanggit nito na kailangan lamang nilang magtrabaho ng hiwalay ng pansamantala, pero sumigaw si Lina at sinabing dapat gawin ni Ragna ang utos niya. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Ragna dahil sa sumigaw siya subalit na pagtanto ni Ragna na ito ang unang pagkakataon na nawala ng pasensya si Lina. Laging nakikita ni Ragna si Lina bilang isang matatag, mahinahon at alam ang tama. Pero palaging nalilimutan niyang isa lamang siyang 12 taong gulang na bata. Sinisisi niya ang sarili dahil sa pagiging mahina at kaawa-awa dahil napilitan si Leon na maging mas matatag kaysa sa kanya, natauhan si Ragna at upang matupad ang kanyang layunin na protektahan si Lina, hindi na siya maaaring maging mahina. Mahinahon niyang tinawag ang pangalan ni Lina at tinanong kung naaalala ba nito ang kanilang unang pagkikita. Naalala ni Lina ang unang salita na ibinigay niya kay Ragna at binanggit ni Ragna na ipinangako ni Lina na ililigtas siya. Sinabi niya kay Lina na masaya siya na nakilala ito pero hindi na sila maaaring maging magkasama pa. Nanginginig ang mga mata ni Lina dahil sa ayaw niyang mawala sa tabi ni Ragna at tiningnan siya ni Ragna ng may malamig na tingin at tinawag siyang mahina at dahil doon, mamamatay siya kung magkakasama pa sila. Napaiyak doon si Lina pero bigla siyang nagalit at sinubukan na putulin ang leeg ni Ragna. Kaso naharang ni Ragna ang espada gamit lamang ang isang daliri at bumalibag ito sa sahig. Doon ay sinabi ni Ragna ang salitang goodbye, bigla itong nawala at pagkatapos ng ilang oras, gumising si Lina at nandoon na si Sykes at ito'y nalito kung bakit bitbit siya ni Sykes at doon ay pinapaliwanag lang nito na aalis na sila sa bansa dahil iyon lamang ang paraan, upang mabuhay at ito'y ayon kay Ragna. Tinanong niya si Lina kung ano ang nangyari sa kanila ni Ragna.
pero hindi sumagot si Lina at simula noon ay naalala ni Lina ang mga sandaling pinagsamahan nila, at naalala niya yung oras na binanggit niya kay Ragna na natukoy niya ang kanyang pangarap matapos hawakan ang isang espada. Pagkatapos nito, tinanong niya si Ragna tungkol sa kanyang pangarap pero noon, binanggit lang ni Ragna na nais niya lamang na maging sa tabi ni Lina at matapos ang alaalang iyon, nagsimula nang umiyak si Lina. Ipinaliwanag niya na talagang sinusubukan niyang patayin si Ragna. Kaso lang sa ginawa niyang iyon ay napagtanto niya na mayroon na itong ultimate na lakas na nais niyang magkaroon at alam niyang hindi niya kaya patayin si Ragna, pero hindi niya maintindihan kung bakit iniwan siya ni Ragna. Samantalang si Ragna ay pinapanood sila mula sa malayo nang bigla siyang lapitan ni Elise at tinanong niya kung okay lang ba iwan si Lina, ngunit sinabi ni Ragna na okay lang siya. Humarap si Ragna. Umiiyak din at ipinaliwanag na maaari lamang siyang maging kasama ang mga tao na hindi niya iniintindi dahil mamamatay lamang sila. Sinabi ni Elise na babalik siya sa kanyang tahanan pero tawag pa rin sa kanya ni Ragna ay Crimson. Sinabi niya kung siya ay isang dragon, mamamatay siya sa ilalim ng sikat ng araw at di ito pinansin ni Ragna at ipinaliwanag na ang kanyang Dragon Monarch powers ay nakaharang at halos hindi siya makagamit ng anumang lakas ng dragon, pero wala na rin siyang kahinaan. Binaliwala siya ni Elise at nagpaalam ng may pahiwatig na isa lamang siyang simpleng babae at direkta na sinabi ni Ragna sa kanya, na maaari siyang magpalit ng kasarian at edad kung gusto niya kaso tinanggi ito ni Elise at umalis. Iniisip ni Ragna kung paano siya magtitiwala kay Elise at naalala niya ang mga salita ni Crimson mula sa kanyang hinaharap na sarili na hindi agad siya pagtitiwalaan ni Crimson, bigla siyang lumapit kay Elise at binanggit niya na alam niya kung paano magbasa at magsulat. Patuloy siyang nagpaliwanag sa lahat at kaya niya itong gawin, lalo na dahil ginawa niya ito para kay Lina at kitang-kita ang kalituhan sa mukha ni Elise, kaso patuloy lang si Ragna at tinanong siya ni Elise kung bakit niya sinasabi ang mga walang kwentang bagay na ito. Subalit patuloy lang si Ragna sa pagpapaliwanag na lahat ng ginawa niya para kay Lina ay gagawin rin niya para kay Elise at dahil doon, dapat silang magsanib puwersa at patayin ang mga dragon. Muling tumanggi si Elise kaso bigla ang nahulog si Ragna at naguluhan ang babae at tinignan siya. Napansin niya na mataas ang lagnat ni Ragna at tinanong kung nawalan ba ito ng malay bago siya inalayan. Sunod na nakita natin ang Ragna mula sa hinaharap na madaling winasak ang isang dragon. Bigla ang lumitaw si Crimson at sinabing humanga siya na naging napakalakas ng isang tao na ito at tinanong ng matandang Ragna kung sino siya at nang ipakilala ni Crimson ang sarili. Sinipa ni Ragna ang itaas na katawan nito, ano pat winasak ito. Lumitaw ang isa pang bersyon ni Crimson mula sa likod ng matandang Ragna na nagsasabing nais niya na makipagkasundo, gusto niyang sumama si Ragna sa kanya upang patayin ang lahat ng mga dragon, pero pinutol ng matandang Ragna ang ulo nito. Sa huli ay ang tunay na bersyon ni Crimson at sinabing maari niyang ituro kay Ragna kung paano gamitin ang tunay niyang kapangyarihan, at biglang nagising si Ragna sa harap ng apoy na ginawa ni Elise. Ipinaliwanag ni Elise na hindi niya maiwanan ang lalaki na nagligtas sa kanya at naguluhan si Ragna. Napansin niyang nakatulog siya at iniisip kung hindi pa sanay ang kanyang katawan sa kanyang kapangyarihan. Tinanong niya si Crimson tungkol dito pero sumagot si Elise na hindi siya si Crimson. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi ng dragon tungkol sa pagwasak sa kaharian at kinumpirma ito ni Ragna at ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang manghuli ng mga dragon ngayon. Ngunit una, kailangan niyang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila. Tinanong siya ni Elise kung nagbibiro ba siya, ngunit sinabi lang ni Ragna na nagawa na ito ng kanilang hinaharap na mga sarili 20 taon mula ngayon. Ngunit gagawin nila ito ng mas mabilis ngayon dahil nakilala na nila si Elise. At ipinahayag ni Elise ang pagdadalawang isip kung paano nalalaman ni Ragna ang totoong pagkatao niya bilang si Crimson. Nagtataka siya sa mga hinaharap na sarili na binabanggit ni Ragna dahil sa hindi pa ito nangyayari dati at bagaman, natutuwa si Crimson at pinag-aralan niya ang katawan ni Ragna habang natutulog at nalaman niya ang dalawang bagay. Una, ang katawan ni Ragna ay pinagsanib ng pilak na espada at pangalawa, mataas ang potensyal niya at nagsimulang magpakita si Crimson ng mga makukulit na pag-iisip kung paano nais niyang subukan ang bagong paraan ng pagpatay sa mga dragon. Sa pag-iisip niya, nakadama siya ng labis na excitement na hindi niya naramdaman noon at tinignan ulit ni Elise si Ragna, subalit napansin nila na may mga dragon sa kalapit na lugar at nakikita nila na papunta ang mga dragon sa lugar ni Lina at agad na dinala ni Ragna si Elise.
Tumatakbo siya habang daladala si Elise at tinanong kung may utos si Crimson. Naguluhan si Elise ngunit sinabi ni Ragna na susundin niya ang anumang utos ni Crimson at napansin ni Crimson ang sitwasyon at sinabing wasakin ang mga dragon. Mas mabilis pang tumakbo si Ragna at lumukso sa ere, sinipa niya ang isa sa mga dragon na nagdulot ng pagkapansin ng iba at doon ay naglabas siya ng kanyang aura at lumikha ng maraming espada sa paligid niya. Sinubukan ng mga dragon na atakihin si Ragna isa-isa kaso ginamit ni Ragna ang mga espada upang saksakin sila at gawing hindi makagalaw. Kinuha ni Crimson ang isa sa mga espada upang pag-aralan ito. Maganda ang pagkagawa ng mga espada pero sa isang hipo lamang, napatigil nito ang isang dragon at naisip niya na sapat ang kapangyarihan nito upang patayin ang mga superior dragons. Itinuring ni Crimson ang kapangyarihan ni Ragna bilang isang bagay na hindi dapat mayroon ang sinuman at bagaman, inisip niya na kung maaari niyang kontrolin ang isang hukbo na gumagamit ng mga espada na ito, maaari siyang gumawa ng malalim na pinsala. Biglang nagsuka si Crimson at pinagtagpi-tagpi niya ang suka at napagtanto ni Ragna na may slime si Crimson sa tiyan nang makita niya itong lumakad sa gilid niya. Nagdesisyon si Crimson na ipakita ang kanyang totoong anyo at sinabi sa mga dragon na mamatay. Tinunaw ng slime ang mga dragon at tiningnan si Ragna at pumayag si Crimson na magsanib puwersa kay Ragna sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan niyang inumin ang isang espesyal na lason na magiging aktibo lamang kung susubukan niyang traidorin siya. Pinagpatuloy ni Crimson ang mahabang paliwanag ngunit uminom agad dito si Ragna, at naguluhan si Crimson at tinanong kung bakit ito ginawa ni Ragna ng mabilis at sumagot si Ragna na kailangan niyang protektahan ang lahat ng bagay, at itinadhana na siyang mawala kaya kailangan niyang patayin ang lahat ng mga dragon upang siguraduhing mangyayari ito. Si Crimson ay gumamit ng mga buto ng dragon upang gumawa ng malaking trono at ipinahayag niya na papatayin nila ang Diyos ng dragon at hahanapin ang bawat dragon. Sa huli ng kanilang kasunduan ay nangako si Ragna kay Crimson na siya ang huling dragon na mawawala at sa mga salitang iyon, handa na si Crimson na simulan ang kanyang plano. Nais niya na magkaroon ng malaking labanan na magbabago sa kapalaran ng mundo at wakasan ang mga dragon. Biglang sila'y naabala ng isang boses at ito ay ang slime na galing sa loob ng tiyan ni Crimson. Ang slime ay nag-transform bilang isang bata at nagreklamo sa naging asal ni Ragna kay Crimson. Naguguluhan dito si Ragna pero binati niya ito ng long time no see. Nagalit ang slime, sinasabi nito na ito ang kanilang unang pag-uusap at ang bata ay nagpakilala bilang ang pinaka-loyal na alipin ni Crimson at ito ang evil slime, pinagsabihan niya si Ragna na tawagin siyang Mr. Slime. Sumunod dito si Ragna, pero nais ng slime na mas malakas ang pagsabi niya at doon ay agad na inapakan ni Crimson ang ulo ng slime at sinabihan ang dalawa na dapat magkasundo sila. Ngunit gusto ni Crimson na malaman pa ang tungkol sa hinaharap, sumagot dito si Ragna nang natalo kami at alam na ito ni Crimson dahil kung hindi alam ni Ragna ang mga pinagsasabi niya. Tinanong ni Crimson kung ilang Dragon Monarchs ang kanilang natalo, tinanong niya rin si Ragna tungkol sa World Magic at ang Dakilang Crusade, at kung ano ang nangyari kay Ragna sa huli. Naguluhan si Ragna sa mga tanong at sinabi ni Crimson na nababawasan na ang kanyang tiwala. Ipinaliwanag ni Ragna na may malabong alaala siya at hindi niya ito madaling maalala. Naging interesado si Crimson at sinabi ni Ragna na hindi niya kaagad naalala si Crimson. Unti-unti lamang bumalik ang alaala nang makita niya ang mukha ni Crimson. Na-realize ni Crimson na kailangan ni Ragna ng tiyak na pangyayari upang maalala ang lahat at sa tingin niya, ito'y para sa kabutihan ni Ragna at hindi para sa kanya. Si Ragna ay nag-alala na baka hindi siya pagkatiwalaan ni Crimson. Ngunit ginamit ni Crimson ang kanyang personal na kasabihan, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ay ang aking sarili at doon ay hininga ni Ragna si Crimson ng tiwala, pero tinanong siya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Gusto rin malaman ni Crimson kung ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang hinaharap na sarili ay malabong alaala din, sumagot si Ragna na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang katawan, hindi sa isip. Pagkatapos, sila ay sumakay sa isang truck at nagpatuloy at samantalang may isang lungsod na inaatake ng mga dragon, isa sa mga Dragon Monarchs ay may kakayahang kontrolin ang hangin at pigilan ang mga babae sa ere. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang lagyan ng sugat ang mga katawan ng mga tao para paglaruan sila, talagang baliw ang lalaki dahil kausap niya ang hangin. Ibinunyag ng lalaki na may kahalagahan sa kanya ang mga buhay ng tao dahil pinag-aaralan niya kung paano mapipinsala ang mga katawan ng tao ng maraming beses ngunit ang mga ito ay buhay pa rin.
Sinasabi niya na ito ay isang paraan upang palakasin ang hangin at lumikha pa ng lubos na pinsala, at isa sa mga babae ay nagmamakaawa at humihingi ng tulong at dahil dito, nakakuha ang lalaki ng ideya. Sa tingin niya, magiging kamangha-mangha ito kung may darating na tumulong sa kanila dahil medyo nakakabagot ang lahat ng pangyayari, samantalang nakita natin ang mga taong nakatakas at pinoprotektahan ito ng isang grupo ng mga mangangaso. Ang leader ng grupo ay sinubukan pagtibayin ang loob ng kanyang kupunan at sinasabing kailangan nila itong harapin, at agad namang nagsang-ayon dito ang lahat kaso napansin nila ang mga karaniwang sibilyan na tumatakbo palayo sa lugar. Sa huli, sila ay naging biktima ng mga dragon sa lugar at nagdulot ito ng pagdadalawang isip sa leader kung ano ang kanilang gagawin, may malaking dragon na nag-aalab at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Biglang isang truck ang dumating sa lokasyon, gumawa ng astig na drift at lumundag si Ragna at mabilis niyang pinatay ang dalawang dragon at hinarap ang natitira. Hindi makapaniwala ang leader ng grupo sa nakita niya matapos makita ang aura ni Ragna na mabilis na tinalo ang lahat, at lumabas si Crimson mula sa truck na sinasabi na interesado siya sa Silver Ring Battle Arts ni Ragna. Binanggit niya na gusto niyang makita ang ilang dragon na matatalo gamit ang mga kakayahan na iyon, nangakong gagawin iyon ni Ragna subalit pinigilan muna siya ni Crimson. Pinaliwanag ni Crimson na hindi si Ragna ang gagamit ng mga kakayahan na iyon, kundi ang iba pang mga Dragon Hunter at tinuro niya ang grupo ng mga mangangaso at mga survivor. Tumingin si Ragna sa kanila at nakita ang leader ng grupo na sinusubukan na mapakalma ang pakiramdam ng isang bata. Sinabi niya sa bata na dadalhin niya ito sa kabila ng hangganan at siguruhing ligtas ito. Nakita ito ni Crimson bilang isang pagkakataon at sinabihan silang maging mahinahon. Binanggit ni Crimson na napatay na nila ang lahat ng malalapit na dragon at ipinakilala si Ragna bilang The Reaper. Sinikap ni Crimson na makonvince ang lahat na si Ragna ay isang eksperto sa pagpatay ng dragon, at marami na siyang tinalo na may matataas na ranggong dragon at syempre, lahat sila at kasama si Ragna ay naguluhan sa pahayag na iyon. Pagkatapos, ipinakilala ni Crimson ang sarili bilang kasamahan ni Ragna at isang salamangkero, humanga dito ang lahat at sa totoo lang, alam ni Crimson na may kakayahan sa mundong ito na tinatawag na mahika, ngunit iilang tao lamang ang makakagamit nito. Sa isip ni Crimson, karamihan sa mga gumagamit ng mahika ay ang matataas na ranggong mga dragon, kaya napagtanto ni Crimson na maaari niyang malinlang ang lahat dahil 99% ng mga tao ay hindi pa nakakita ng mahika. Tinanong ng leader ng grupo kung ang tubig ba na lumamon sa dragon ay mahika at doon ay sumagot si Crimson ng oo, at kahit alam nating ang bagay na tinutukoy nila ay ang slime. Tinanong ng isa sa mga mangangaso kung bakit maaaring maging tao ang bagay na mula sa tubig, sumagot si Crimson na iyon ay ang tinatawag na mahika, nainis ang slime at sinubukan na pagsalitaan ang lalaki pero mabilis umaksyon si Crimson. Sinimulan niyang alagaan ang slime, ipinaliwanag na ito ay alaga na gawa sa mahika at syempre, lahat ay naniwala sa kasinungalingang ito kahit nakarinig silang nagsasalita ang slime, sinabi pa nila na kahanga-hanga ang mahika. Muling ginamit ni Crimson ang sitwasyon para sa kanyang pakinabang at sa puntong ito, hindi siya sigurado kung ito ay karakter o ang kanyang dating kasintahan, nagsimula siyang sabihin na kahanga-hanga ang mahika at inulit ito ng lahat pagkatapos niyang sabihin. Sa madaling salita, na-brainwash niya ang lahat at ginawa silang kanyang mga tagasunod, lumapit sa kanya ang leader ng grupo at ipinakilala ang sarili bilang si Michael, napaluhod siya at nagmakaawa kay Crimson at Ragna na patayin ang isang malakas na dragon. Nagka-interes si Crimson at ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang kwento, ipinaliwanag niya na tumakas sila mula sa lungsod ng Tower nang ito'y salakayin ng isang malaking buhawi. Agad na kinilala ni Crimson ang malakas na dragon na gusto ni Michael na mapatay. Ito ay ang dragon sa ikatlong binhi na kilala sa tawag na Tempest Cell Deses Tua. Ipinaliwanag niya na gusto ni Deses magtago sa hangin at sinabi niyang alam niya ito dahil siya ay isang salamangkero. Nagalit si Ragna at nagdesisyong lumakad palayo pero hinawakan siya ni Crimson sa balikat. Tinanong ni Crimson si Ragna kung saan ito pupunta. Sumagot si Ragna na hahanapin niya si Deses pero sinabi ni Crimson na hindi niya magagawa iyon. Binigyan ni Crimson si Ragna ng malumanay na tapik sa likod na nagpabagsak dito. Naguluhan si Michael sa nangyari at tinanong ni Crimson si Ragna kung alam ba nito kung bakit hindi siya makakatayo. At dahil hindi makasagot si Ragna, nagdesisyon si Crimson na ipaliwanag ito at binanggit niya na inalis ng kapangyarihan ni Ragna ang lahat ng limitasyon sa kanyang isipan.
ngunit ang kanyang katawan ay mananatiling pareho. Sobrang masakit ang katawan niya dahil hindi nito kayang i-handle ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Bilang resulta, nasira ang lahat ng kanyang fibers sa lahat ng muscle at hindi siya makakagalaw ng 3 araw. Nainis si Ragna pero ngumiti lang si Crimson na parang isang kontrabida at sinabi sa kanya na siya na ang bahala. Tulad ng inyong nahulaan, may malaking plano si Crimson gamit ang mga taong ito at sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon na medyo nasaktan si Ragna. Nag-alala ang lahat at tinanong kung maaari bang si Crimson na lang ang lumaban kay Deses. Tumanggi si Crimson gaya ng inaasahan at kahit banggitin pa nila na babayaran siya, tumanggi pa rin siya at nag-alok pa sila na ibigay ang kanilang mga armas bilang bayad. Tingin ni Crimson, ang pag-alok ng kanilang mga armas ay paraan ng mga mangangaso na sabihing sumuko na sila sa paghuli ng dragon, ngunit hindi niya ito matanggap kaya't muling tumanggi. Tinanong niya sila kung bakit silang lahat ay nababahala kay Deses samantalang hindi naman sila nasa panganib sa oras na iyon, hindi sila nagbigay ng sagot kay Crimson, ipinaliwanag ni Crimson na nadama nila ang kasalanan dahil tumakas sila kay Deses. Dagdag pa niya, malawak ang saklaw ng pag-atake ni Deses at mabilis itong kumilos, kaya't kinailangan nilang tumakas ng mabilis nang hindi iniisip ang mga mangyayari. Pero ngayon ay nadama nila ang kasalanan dahil binaliwala nila ang mga humihingi ng tulong noon. Unang-unang naalala ni Michael ang mga imaheng iyon sa kanyang isipan, lalo pang pinatindi ang kanyang damdamin ng kasalanan at nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at patuloy na ginagamit ni Crimson ang kanyang kapangyarihan sa pag-impluwensya. Sinabi ni Crimson na pinrotektahan lang ni Michael ang huling grupong ito dahil ayaw niyang sisihin ang kanyang sarili sa hindi pagligtas sa iba. Nahulog si Michael sa kanyang mga tuhod, inamin niyang totoo iyon. Ipinaliwanag niyang wala siyang magawa dahil isa lamang siyang mahinang mangangaso at hindi niya kayang harapin ang isang malakas na dragon. Patuloy na ginamit ni Crimson si Michael hanggang sa sinabi nito na kaya niyang protektahan ang lahat kung may kapangyarihan lang siya na katulad ni Crimson o Ragna. Hinihintay ni Crimson ang sagot na ito. Ibinigay niya kay Michael ang isang espada at sinasabi niyang iyon ang kapangyarihan na ninanais niya at sa espada na iyon, kaya nang patayin ni Michael ang mga dragon. Gayunpaman ay wala siyang paraan para tiyakin na siya o ang iba pa ay mabubuhay, at doon ay tinanggap ni Michael ang espada at masaya dito si Crimson at doon ay dinala niya sila sa lumang lungsod ng Tower at huminto sa isang wasak na gusali. May isang pinto doon pero agad na ginamit ni Crimson ang isang magic key upang buksan ito. Pumasok ang mga mangangaso at hindi makapaniwala na sila ay nasa Amerika na, nasa kwarto sila na puno ng baril at wala silang mga lisensya sa mga ito. Naguguluhan sila, ngunit sinabi ni Crimson na ito ay lahat ay bunga ng mahika at ang mahika ay kamangha-mangha, kumukuha ang mga tao ng mga armas at natutuwa sa mga ito at pinaliwanag ni Crimson na mas malakas ang mga baril na ito kumpara sa mga baril sa kanilang bansa. Subalit ang pinaka-importante ay ang mga bala at lumalabas na pinilit ni Crimson si Ragna na hindi ipapagalaw at doon ay inilagay ang kanyang kapangyarihan sa mga bala. Nagsanay ang mga mangangaso sa kanilang pag-target at masaya si Crimson na parang baliw. Nagkomento si Ragna tungkol sa nakakabahalang ngiti ni Crimson, pero tinanong siya ni Crimson kung tutol ba siya dito at agad na pinaliwanag ni Ragna na hindi siya tutol, dahil sa alam niyang gagawin ni Crimson ang lahat para manalo ang mga hunters. Pero alam ni Crimson na medyo hindi masaya si Ragna. Sinabi ni Ragna na hindi siya makagalaw at ang higit pa rito, ayaw niyang tawaging Reaper o maging isang palabas at inihayag niya na ayaw niyang may mga tao sa paligid niya dahil sa mamamatay lang sila. Naalala ni Crimson ang kanyang mga salita, binabanggit niya na mananatili lamang siya sa tabi ng mga tao upang di ito makakaranas ng kamatayan, pero doon ay ipinaratang niya kay Ragna ang pag-iwan nito kay Lina. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit pinaliwanag ni Crimson na marahil ganoon din ang naramdaman ni Lina at sinabi ni Ragna na wala itong pakialam kay Crimson, ngunit lalo lamang itong nagalit. Pinaliwanag ni Crimson na si Lina ang motibasyon ni Ragna kaso lang ano ang gagawin niya kung mamamatay si Lina, at binanggit niya na papatayin ni Ragna ang bawat dragon at hindi niya ito titigilan hanggang sa mangyari iyon, at dahil magkasama sila, sa palagay niya ngayon ay mahalaga si Lina sa kanilang misyon. Pinaliwanag ni Ragna na alam niya na ang pagiging malapit kay Lina ay magpapahintulot sa kanya na protektahan ito, ngunit natatakot pa rin siya na mawala ito muli sa harap ng kanyang mga mata. Pinalakas loob siya ni Crimson at inihayag na mas naiintindihan niya ngayon si Ragna at nakita natin ang naging reaksyon ng iminungkahi ni Crimson na ikulong niya si Lina.
ipinaliwanag ni Crimson na maaari nilang gamitin ang mga imbakan ng mahika ni Lina upang ilagay si Lina sa loob habang ito'y nasa comatose. Kaya ito ay ligtas habang nililipol nila ang mga dragon at hindi siya magiging abala, hindi siya ilalagay sa panganib at maaari siyang alagaan ni Ragna. Sinubukan ni Ragna na gumalaw upang suntukin si Crimson ngunit masyado siyang mahina. Tumayo si Crimson at inalipusta si Ragna sa pamamagitan ng pagkick sa kanya. Tinanong niya si Ragna kung ano ang problema nito at bakit hindi siya sumusunod sa kanya. Ang sagot lamang ni Ragna ay si Crimson ay tunay na masama. Sinabi ni Crimson na iyon ang pinakamagandang katangian niya at naging baliw siya. Ipinapaliwanag niya na palaging kinaiinisan niya ang ugali ni Ragna tuwing sinasabi nito na alam niya ang maraming bagay tungkol kay Crimson. Binanggit niya na wala talagang alam si Ragna tungkol sa kanya at sinipa niya ito sa mukha. Nagsimulang maglakad palayo si Crimson na sinasabing tatalunan niya si Daisies at pagkatapos ay sinigawan niya si Ragna tungkol sa pagiging sumpa nito at nagpaputok siya ng isang bala sa bibig nito. Ang slime na nagmasid sa galaw ni Daisies, ito'y bumalik at nagbigay ulat at doon nagbago ito ng anyo upang ipakita ang kalagayan ng lungsod at kung ano ang ginagawa ni Daisies sa mga batang babae. Napagtanto ni Crimson na iniutos kay Daisies na maghintay sa bayang iyon at kasalukuyang naglilibang. Iniisip niya na kailangang magtiis ang mga batang babae hanggat maaari para sa kanyang plano, ngunit hindi niya balak sabihin sa mga mangangaso o kay Ragna ang tungkol sa mga nakaligtas at gusto niyang manipulahin ang lahat. Sinimulan ni Crimson ang kanyang plano at inihayag ito sa lahat at naging masigla sila at umalis ilang minuto pagkatapos. Nalito si Daisies dahil hindi siya umaasa na may lalabas at sinubukan na salubungin sila kaso ginamit ni Crimson ang isang megaphone upang magsalita. Ipinakilala niya ang grupo bilang mga Dragon Hunter, pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa dugo ng dragon at tinawag si Daisies na kawawang nilalang. Nainis si Daisies at hindi niya maintindihan kung paano makapagsalita ang isang tao tungkol sa isang bagay na hindi nila alam. Patuloy siyang nagsasabi hanggang sa magsimulang gumana ang kanyang isa at kalahating utak. Hindi niya mapapatawad ang sinuman na minamaliit ang dugo ng dragon at lalo na ang Diyos ng dragon. At samantalang si Crimson ay patuloy lang sa pagmamaneho at tinatawag siya muli na kawawang nilalang. Ang araw ay unti-unti nang sumisiklab kaya't sinabihan niya ang kanyang mga tropa na maghanda para sa labanan habang sinusubukan bahagyang habulin sila ni Daisies. Kaso doon si Michael ay nakaramdam ng parang kakaiba. Nakapaghanda sila sa nakalipas na 2 araw gaya ng ipinag-utos sa kanila, ngunit para sa ilang kadahilanan, hindi nila naramdaman ang kahit kaunting pag-alinlangan at nakalimutan ang kanilang takot. Subalit ang kanilang kalaban ay nakakatakot, at hindi maintindihan ng lalaking ito kung bakit naisipan ng kalaban na ito na habulin sila, na mga katulad nilang mga ordinaryong second class na mga dragon hunters ang isang ganitong kalaking halimaw. Biglang nagkaroon siya ng mga alaala ng mga taong lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, at ito'y nagbigay buhay sa kanyang loob at sinabihan niya ang iba na huwag mawalan ng pag-asa at ipinapanatag niya ang kanilang loob na mananalo sila. Pagkatapos nito, nagkaroon muli tayo ng sulyap sa loob ng tornado at si Daisies ay patuloy na nawawala sa kanyang isipan at binabantaan niyang sila'y lilipulin lahat, at sinabi niyang ganoon din ang gusto ng hangin. Napagtanto ni Crimson na mas mabilis pa ang tornado kaysa sa kanilang sasakyan at pansamantalang nagalit si Daisies nang makitang dumiretso ang mga tao sa sikatan ng araw. Nilinaw ni Crimson na ang sikat ng araw ay hindi masyadong epektibo laban sa isang mas mataas na ranggo na dragon, lalo na ang isa na may mataas na ranggo katulad ni Daisies. Ang kakayahan ng depensa at recovery ni Daisies ay mas mataas kaysa sa anumang pinsalang may dudulot ng sikat ng araw. Ngunit nababawasan rin naman nito ang kanyang lakas, kaya't sinabi niya sa mga tropa na magpaputok. Hindi masyadong nababahala si Daisies at ang mga bala ay nagpapayelo sa hangin. Nilinaw ni Crimson na ang pumuputok na Silverine ay hindi nagpapayelo sa dugo ng isang dragon, kundi ang mga magic na nasa kanilang dugo. Ibig sabihin, kapag ito ay nakakasagupa ng hangin na kontrolado ng magic, nauuwi ito sa pagyayelo ng hangin at iniisip ni Daisies na gumagamit sila ng mga bala na gawa sa pilak, at namangha siya na nahanap nila ang gayong mataas na kalidad na bala. Alam ni Crimson na iisipin niya iyon, subalit ipinaliwanag niya sa atin na ang mga ito ay pangkaraniwang bala na nilagyan lamang ng rog na Silverine. Patuloy pa rin natatawa si Daisies sa mga ordinaryong mga tao na ito, at binabanggit niya na ang pagyayelo sa ilang bahagi ng hangin ay walang silbing gawa.
Ang kanyang kaugnayan sa kanyang kapangyarihan na hangin ay hindi natitinag at ang hangin ay hindi matitinag. Alam na ni Crimson na iyon din ang sasabihin nito at ipinaalam niya na may mas malalakas pa silang mga bala na may kapangyarihan ng Silverine, ngunit siya'y labis na naghahangad na makita kung gaano kaepektibo ang mga ito kumpara sa mga nauna. Hindi sapat ang mga ito para mapahinto ang tornado, ngunit sobrang lakas ng epekto ng kapangyarihan ng bala at malinaw na naalarma ang tornado, at si Deses ay malapit ng mag-breakdown at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sapagkat ang koneksyon niya sa hangin ay matibay. Ipinaalam ng mga hunter na mas bumibilis ang galaw ng tornado, ngunit sinabi lamang ni Crimson na patuloy lang silang magpapaputok at lubos nang nawala si Deses sa katinoan ng sinigaw niyang mga walang silbing tao ang mga tao, at humiling na silang lahat ay mamatay. Subalit sa paghabol nito sa mga tao, nagulat si Deses nang makita niyang tumigil ang kanyang tornado nang ito'y bumangga sa isang tulay. Nalaman natin na ito'y dahil kay Ragna na nakatayo sa tulay at nilalagyan ang buong tulay ng kanyang Silverine. Agad na hinawakan ng slime si Deses sa kasalukuyan nitong anyo at ibinagsak ito sa isang sibat na hawak ng mga tao. Sumiklab ang pagpanik ni Deses nang masugatan ang kanyang puso at matigil ang daloy ng kanyang dugo. Napagtanto niyang hindi niya magagawang matunaw ang yelo na ito at na-realize niya na ito'y dahil hindi na niya kaya pang kontrolin ang hangin, at bago pa man tuluyang masunog siya ng sikat ng araw, nagawan pa ni Deses ng paraan na iligtas ang sarili mula sa malaking sibat na nasa kanyang dibdib, ngunit nahihirapan siya na tanggalin ito. Sinumpa niya ang mga tao sa pag-aakalang madali nilang matalo siya, subalit sa kasawiang palad para sa kanya, wala na siyang ligtas pa at doon ay nagawa pa siyang masagasaan ng isang truck. Nakamit ni Deses ang pagkatalo at tiyak na mayroon din siyang pagkakamali at patuloy pa rin siyang naniniwala na sumasang-ayon sa kanya ang hangin, lahat ay sawang-sawa na sa kanyang kalokohan, at doon ay pinagbabaril na lang siya ng mga lalaki. Alam ni Crimson kung gaano sila kaswerte, dahil kung nag-transform si Deses sa kanyang anyong dragon malamang makakapagpalabas siya ng hanggang 8 tornado ng sabay-sabay, at masisira ang kanilang plano. Siya'y nagpapaliwanag na dahil sa kamangmangan ni Deses ay hindi nito nagawang ibuhos ang kanyang buong kapangyarihan kaya nagawa nila ito na mapatay, pinigilan nito ang kanyang galit subalit hindi rin naman tinangka ni Crimson na patayin siya ng buong lakas. Ang kanyang pride at pagiging mayabang ang tunay na dahilan kung bakit siya natalo bukod pa sa sikat ng araw at Silverine, ang kay-abangan ay ang pangatlong pangunahing kahinaan ng mga superior dragon. Sinasabi ni Crimson kay Ragna na dapat siyang magpasalamat kay Deses na ngayon ay lubos ng natalo at sapagkat pinayagan nito si Ragna na ipakita ang kanyang kamangha-mangha na potensyal, wala namang sinasabi si Ragna kaso napagtanto na lamang niya ang isang bagay, at maaaring hindi itinuring ni Crimson ang laban na ito bilang paghahunt nila sa mga dragon. Para sa kanya ay hindi ito laban, at tanging pagsusuri lamang ito sa kapangyarihan ni Ragna dahil sa alam ni Crimson ang lahat tungkol sa mga dragon, mula sa kanilang kalikasan hanggang sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi na niya kailangang tanungin si Ragna tungkol sa hinaharap dahil parang kaya niyang hulaan ito ng kusa. Ang laban na ito ay tanging paalala sa kanya kung gaano kahalaga siya at kung gaano siya kadelikado. Naisip ni Ragna kung paano nila pagsasamahin ang kanilang lakas para talunin ang mga dragon at sa huli, kapag wala nang natirang mga dragon, mas matatag na siyang mananatiling siyasatin si Crimson. Pagkatapos nito ay nagdiriwang ang mga hunter sa kanilang tagumpay, ngunit wala sa kanila ang nakakapansin sa truck na kanilang ginamit bilang tunay na bayani at matapos nito, nagpapasalamat ang mga hunter sa kanilang dalawang bayani at nagbigay pamamaalam sa kanila. Nag-goodbye si Crimson sa lahat ng kanyang tapat na mga tropa kaso agad na binura niya ang lahat ng kanilang alaala tungkol sa kanya, subalit ang mga hunter ay nagtataglay pa rin ng kanilang mga alaala tungkol kay Ragna, at nagpasalamat sila dito dahil sa kanya, sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makabawi sa dragon. Ipinapakita ng ating mapagkumbabang pangunahing bida na hindi lamang siya ang dahilan at silang lahat ang gumawa ng paraan para talunin ang dragon at pagkatapos nilang umalis, nakarinig si Ragna ng isang balita mula sa radyo na nagulat tungkol sa malalaking dragon attack, sa isang lungsod malapit sa hangganan. Iniutos sa lahat ng mamamayan mula sa lahat ng lungsod na mag-evacuate patungong Royal Capital. Ligtas ang lugar na ito kaya't lahat ay dapat sumunod at ang hindi makapag-evacuate ay inuutusan na maghintay sa kanilang lugar para sa rescue ng army, at bawal lumapit sa hangganan ang kahit sino kahit ano pa ang mangyari. Alam ng ating bida na trap ito at malamang na ito'y isang patibong,
hinaharangan nila ang mga ruta ng pagtakas at hinikayat nila ang lahat ng mamamayan na tumungo sa Kapitolyo. Gusto nang umaksyon si Ragnar at sang-ayon naman dito si Crimson dahil oras na upang baguhin nila ang kanilang pag-approach sa paghahanap sa mga dragon. 5 araw makalipas, labis na nagulat ang hari nang marinig na winasak ang syudad ng Dona Pero at siya'y lubos na nabigla nang malaman na ang mga dragon ang gumawa nito, at matapos ang pangyayari, isa na namang grupo ng mga dragon ang bigla na lang dumating at ang lahat ng komunikasyon mula sa lungsod ay naputol. Iniutos ng hari na magpadala ng unit ng mga tropa upang tumulong sa lungsod dahil ito ay isang malubhang krisis, kaya't iniutos niya sa kanyang mga tao na i-recruit ang mga dragon hunters bilang mga tropa. Alam ng hari ang panganib kaya't nais niyang malaman ng lahat na kung may makikita silang mga superior dragons ay bawal silang atakihin sa ilalim ng anumang sirkumstansya. Sinabi ng isang mataba sa hari na ang pangyayari ngayon ay nagpapaalala sa kanila ng pangyayari noong 20 taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon, isang bansang tinatawag na Garnes ang gumawa ng pag-atake sa Dona Pero at bigla na lamang nagpakita ang mga dragon at labis na pinagtataga ang hukbong Garian gamit ang kidlat. Umaasa ang hari na hindi mangyayari ang ganitong atake mula sa mga dragon sa kanilang lugar, ngunit nagtataka siya kung bakit sila nagdesisyon na atakihin sila ngayon. Nagdududa siya kung mayroong dahilan o kung may ginawa na nakapag-udyok sa mga dragon na magalit. Nag-aalala ang hari dahil kahit paprotektado ang royal capital ng isang barrier, ang lakas ng isang superior dragon ay higit pa sa libu-libong tao. Sa sandaling iyon, nararamdaman ng hari na may hindi kanais-nais na nangyayari dahil lubos na naging tahimik. Nagpakita ngayon ang isang nagliliwanag na bagay na tila anghel, at humingi ito ng paumanhin sa hari dahil sa biglaang pagbaba mula sa kalangitan. Isa siya sa mga binigyan ng Diyos ng titulo na monarch at ang unang binhi ng dugo at pakpak, na nangangahulugang siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga dragon at doon ay agad na nagpakilala siya sa hari bilang si Alatia, at nakilala ito ng hari bilang ang Angel Wing Dragon at nagtataka ang hari kung paano ito nakatawid sa barrier. Tila siya isang physicist dahil alam niya ang lahat ng detalye ng kanilang barrier na tinatawag na The Solar Safeguard na ginawa ng mga Solarian at sa gabi, ito ay naglalabas ng sikat ng araw na naipon noong buong araw, na bumubuo ng isang barrier na nagpapatigil sa mga dragon dahil ang liwanag ay gumagawa sa kanila na tunawin tulad ng ice cream. Pinupuri niya ang gawa na ito at kahit sa gabi, ang royal capital ay sumisiklab ng liwanag at dinais ni Alatia na mag-alala ang hari dahil ang barrier ay ganap na maayos pa rin, sa totoo lang siya ay nagtitiis sa init at tinatanggap ang kirot mula dito. Naguguluhan ang hari habang iniisip na sa lahat ng mga taon na naglalaban ang mga tao laban sa mga dragon, walang record ng mga hakbang na ginawa ni Alatia at binanggit niya na lahat ng kanyang mga lingkod ay walang sugat, at ang kanyang ginawa lang ay maliit na bahagi ng paggalaw ng oras upang itigil ang buong mundo. Hindi niya magawang dumating doon ng ganon-ganon lang dahil bilang isang Dragon Monarch, ang kanyang pagdalo ay magdudulot ng lubusang kaguluhan at kinikilala ni Alatia na ang pagpindot ng pause button sa universe ay medyo labis na hakbang, ngunit siya'y labis na nagnanais na makilala ang hari. Isa sa mga pakay niya kung bakit siya dumating ay gusto niyang humingi ng sorry sa hari, habang ipinakita niya ang isang ulo ng isang lalaki sa dulo ng kanyang sandata, at ipinahayag niyang hindi niya inaasahan ang pagsalakay sa Dona Pero. Gayunpaman, ang ulo ng lalaki na ngayon ay nasa tuktok ng kanyang sibat ay ang siyang gumawa ng kasiraan sa lungsod at ginawa niya ito sa isang kisap-mata, ang kaya niyang gawin ay paparusahan ang mga hangal at dalhin ang ulo nito bilang isang nakakadiring regalo sa hari. Kinikilala ni Alatia na ang pangyayaring ito ay dahil sa kanyang pagkukulang sa pamumuno, at siya'y totoong humihingi ng paumanhin subalit nahihirapan ang hari na tanggapin ang lahat ng impormasyong ito, at bumilib siya kung paano kabait ang pag-uugali nito at nagtataka kung totoong isang dragon siya. Pinagdudahan ng hari ang babaeng ito dahil na rin sa katahimikan at ipinapakita nitong kahinaan, bagaman naiisip ng hari na kung siya na lang ang tao na makakagalaw sa kasalukuyang oras na iyon at alam niya na ang barrier ay maayos pa rin, ito na ang kanyang pinakamagandang pagkakataon para atakihin ang babae. Subalit kalmado ang kanyang sarili sapagkat kahit kaya pa niya itong patayin, magiging sanhi ito ng isang malupit na digmaan laban sa mga dragon at tiyak na mawawasak ang kanyang kaharian. Nalalaman niya kung gaano kakaiba ang sitwasyon, kaya't nagpasya siyang tanggapin na lang ang paumanhin ng babae at masaya ito sa narinig at sinabi na ang buong sitwasyon ay nakakalungkot, at doon ay bigla na lang itong nagbago ng direksyon.
Ang tunay na inaasahan niya ay hindi ang takot ng mga tao para sa kanilang tiyak na kamatayan at ang gusto niya lamang ay silang lahat ay tahimik na mawala. Naramdaman ng hari kung gaano kawalang hiya ang lahat ng sinasabi niya, sapagkat wala pang isang saglit ay sinabi niyang wala siyang intensyon na wasakin ang Donna Pero. Kaso mahinahon na sinabi ng dalaga na wala nga siyang balak atakihin ang Donna Pero gayunpaman, sa kabila nito ay kinakailangan nilang lipulin ang buong bansa dahil ito raw ang itinakda ng Diyos at doon ay mas lalong nagulat ang hari at patuloy na ibinabandera ng dalaga ang mga masasamang balita. Nais niyang mawala lamang ang lahat ng tao ng tahimik, kaya't nag-umpisa na siyang maghanda para sa pag-wipe out sa bawat bansa kaso hindi maiiwasan ang kaguluhan. Ngayong may isang lungsod ng nawasak ay marami sa mga tao ay tiyak na magtatangka na maghanap ng kanlungan sa ibang bansa. Ngunit hindi niya ito papayagan at ang tinatawag na anghel na ito ay walang puso, sapagkat ipinakita niyang nag-isyo na siya ng utos na atakihin ang mga bayan malapit sa hangganan ng bansa at wala ni isa ang papayagan na umalis. Sinusubukan ng hari na magbigay ng utos at sinasabi na gagawa sila ng pagsalakay kung hindi niya ititigil ang kanyang plano at handa itong magdulot ng digmaan sa kanila pero hindi kumikibo ang dalaga. Hindi niya pinapakita ang anumang ekspresyon sa mukha at may kumpiyansa siya na sabihin na hindi lang ito magiging digmaan kundi isang madugong patayan. Alam ito ng hari at nagtanong sa babae kung may pagkakataon pa para sa negosasyon, ngunit wala na raw at sinisimulan na sana ng dalaga na ipaliwanag ang kanyang layunin, ngunit binara siya ng hari at sinabi na wala na siyang ibang pagpipilian at inaktibo niya ang isang bagay. Kinuha niya ang buong kapangyarihan mula sa buong imperyo at ipinaliwanag ng hari na ang Solar Safeguard ay ginawang isang weapon, at ang lalaking ito ay puno ng kumpiyansa ngayon at binabanggit na ang masamang reyna ng mga dragon ay mawawala sa kanyang harapan. Kaso lang sa pinakamapangahas na pagkakataon ay hinadlangan ng katiwala ng hari ang kanyang atake na para bang isa sa mga scene ng top 10 anime betrayal. Ang inosenteng mataba na nasa sulok lamang at hindi kumikibo sa buong oras na ito ay may dragon pala sa loob niya, at binanggit pa nito na hindi nila papayagan na magtangkang umatake ang hari sa kanilang Queen Monarch. Mayroon ding isang lalaking tinatawag na Neville na naruroon at pinasasalamatan siya ni Alatia sa kanya dahil sa pagtatanggol. Sinabi ni Alatia sa mataba na dragon na hindi niya iniutos na gawin niya ang pagpatay sa hari. Ngunit ipinunto ng mataba na ginagawa niya ang lahat para mapanatiling ligtas ang reyna nila. Hindi pa ganap na patay ang hari dahil ayon sa dragon, ito ay buhay na buhay at ito'y nasa isang kalagayan ng pagkabigla at dagdag pa ng baliw na ito na iyon ang kanyang kaligayahan, ngunit kinaiinisan ito ni Alatia dahil sa ito'y sobrang kalupitan. Siya ang pinakamalakas na karakter sa anime na ito, at nagdesisyon siyang gawin pa ang kaunting pagbabalik sa panahon at para maibalik ang buhay ng hari. Nakakatawa na kailangan niyang mag-sorry ulit at iyon na rin ang pagkakataon na mag-sorry sa ginawa ng kanyang katiwala na nagbigay ng malaking kasiraan sa kanyang katawan at subukan na patulugin siya habang buhay. Nagulat ang hari na hindi niya alam kung paano siya nabuhay matapos lamang mamatay, at si Alatia naman na parang wala lang ay nagpapaliwanag na ibinalik niya ang oras kung saan buo pa ang kanyang katawan bago ito wasakin. Nagbabaka sakali siyang baka natakot na sa kanya ang hari. Ngunit hindi niya nauunawaan ang kahit anong bagay at nagtatanong kung siya ba ay isang Diyos. Ipinaliwanag ni Alatia na siya ay hindi Diyos kundi tagasunod lamang sa Diyos, at wala siyang ibang gawain kundi ang ipatupad ang utos nito. Siya ang lubos na may kontrol sa sitwasyon ngayon at ipinaliwanag na wala ng paraan para maligtas ang kanyang mga tao mula sa kanilang kamatayan, ito ay kalooban ng Diyos at ito ay kapalaran. Gayunpaman, sinabi niya na maaari silang makaligtas mula sa takot at pagdurusa, at labis na nagtaka na humihiling sa hari ng kanyang kooperasyon at nakumbinsi niya siyang ipinaliwanag na siya ang tanging may kapangyarihan na siguruhing mamatay ang maraming tao na hindi na magdurusa pa. Kinilala siya ni Alatia na siya ay makapangyarihang hari, at hinihiling sa kanya na patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao at ang hari ay lubos nang nasira sa puntong ito, kaya't sinabi niya na kung iniingatan niya ang kanyang mga tao, kailangan niyang tanggapin ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang araw, makikita natin na ang hukbo ng Royal Army ay gumawa ng paglikas sa lahat ng mamamayan dahil sa malawakang pag-atake ng dragon sa isang lungsod malapit sa hangganan. Sinabi sa hari na ang bilang ng mga lumikas papunta sa kabisera ay lumalala, ngunit halatang may mali sa hari dahil mukha siyang may pinakamalalang hangover. Tila nagdudurusa ang hari mula sa kalooban nito habang sinasabi niyang papasukin lang lahat ng lumikas at huwag mag-alala sa hinaharap,
at ang ulo na nakadikit sa espada ni Alatia na parang lollipop ay buhay pa rin. Patungkol sa hari, sinabi niya na kahit gaano ka-proud o kagaling ang isang tao, magmumukha pa rin silang walang kaluluwa pagkatapos mamatay dahil wala na ang kanilang espiritu. Dumating si Alatia at nagulat na hindi pa siya namamatay kaya nagpa siya siyang i-update ito tungkol sa sitwasyon. Ang kanilang sobrang kasamaang plano ay gumana na at sa loob ng 10 araw, magagawa nilang bigyan ang lahat ng taong nagtipon sa kabisera ng mapayapang kamatayan, tulad ng gusto ng baliw na si Alatia. Pinarusahan niya ang ulo sa pagsawsaw nito at ibinunyag na mayroon silang malaking problema. Tinalo ni Staria ang ikalawang prinsesa ng kaharian at ito ang ikasyam na binhi ng mga dragon, kaya't pinadala niya ang 2 pang binhi ng dragon upang habulin siya. Bukod pa dito, 3 pang binhi ng dragon ang nawawala at makikita natin na ito ang 3 dragon na tinalo ni Ragna. Sinabi ni Alatia sa kanya na tinalo sila ng isang malakas at di pa nila nakilala na mandirigmang may malaking banta, ngunit nasa sabik lamang ang walang katawan na halimaw sa impormasyong ito. Walang awang pinarusahan ulit ng babaeng ito dahil ang mga biglaan na mga aksyon ang dahilan kung bakit natanggal ang ulo nito sa katawan. Ibinigay niya sa kanya ang puso nito habang nangako itong ititigil ang paglalaro at ipinaliwanag niya na ang parusa nito ay pansamantala lamang. Inutusan niya itong hanapin ang hindi kilalang banta at nalaman natin na ang delikadong lalaking ito ay ang ikalawang binhi, at ito ang lightning claw na si Kami, at gusto ng baliw na lalaking ito ng halik bilang gantimpala kung siya ay magtatagumpay kaso hindi pumayag si Alatia. Sinabi niya sa kanya na hindi na kailangang magmadali dahil napakabilis niya at agad siyang umalis na parang kidlat, pagkatapos ay makikita natin ang nangyari sa hinaharap ni Ragna. Ipinaliwanag niya na napunta siya sa kakilakilabot na sitwasyong ito, matapos harapin ang Bloodwings at natalo si Ragna na napapalibutan ng lahat ng binhi ng dragon at labis na galit sa sarili, dahil sa muling pagka-survive niya nang hindi nakakagawa ng anuman. Namatay ang lahat ng karamihan sa mga tao kaya't nagpalitan ng opinyon ang mga dragon kung ano ang gagawin nila kay Ragna. Siyempre sobrang kasamaan ng mga ito kaya't gusto nilang tapusin ang buhay niya at ang tanging pagtatalo nila ay kung paano ito gagawin. Ang ilan sa mga uhaw sa dugo na dragon ay gustong kainin siya at ang iba naman ay gustong gamitin siya sa kanilang mga eksperimento. May ilan sa kanila na walang pakialam at may isa na nais na tapusin siya ng may kaunting pagdurusa. Patuloy na nilalamon si Ragna sa kanyang galit habang ang lahat ng kanyang mga kalaban ay nasa harap niya, ngunit hindi na siya makakilos at sa hinaharap na ito, namatay si Lina at nais ni Ragna na sana siya na lang ang namatay. Kinundena ni Ragna ang kanyang kahinaan ngunit napagtanto niya na sa pagkakataong ito, maaaring hindi na siya mabubuhay pa at pagod na siya sa lahat ng galit at pagtitiis at nagtataka kung maaari na siyang makakita ng kapayapaan ngayon dahil sa planong tapusin na ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, napansin ni Kami na tila gumagaan ang pakiramdam ni Ragna sa ideya ng kamatayan kaya't napagpasyahan ng masamang lalaki na hindi dapat patayin si Ragna. Si Kami ay tunay na siraulo dahil nais niyang pabayaan na mabuhay si Ragna sa kanyang sariling bangungot. May ilan na hindi sumasang-ayon ngunit ipinapakita ni Deses na wala silang awang nilalang at tinanong ni Kami kung mayroon bang may problema dito, at ipinakita ni Alatia ang kanyang opinyon sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaki. Pinapaalala niya sa lahat kung gaano niya kamumuhian ang mga taong nanggugulo sa kanilang kaayusan at sinabihan si Kami na tumahimik. Hinihiling ni Alatia na isaalang-alang ang kanyang opinyon at nagulat ang lahat ng ipahayag niya na nais niyang tanggapin si Ragna sa kanilang angkan. Ang hindi pagsang-ayon ni Kami ay sinagot ng isang espada na tumama sa kanyang ulo at ipinakilala ni Alatia ang sarili kay Ragna bilang isang pinagmulan ng dugo ng pakpak. Napansin niya na ang espada ni Ragna ay katulad ng ginagamit ng mga dragon hunter sa isang partikular na kaharian. Sa kanyang palagay, ito ay isang napakagandang bansa subalit sa huli ay sinunog niya ito at akala ni Alatia ay napuksa niya ang lahat ng nilalang mula sa bansang iyon, kaso napagtanto niya ngayon na si Ragna ang tanging nakaligtas. Sa isang pagkakataon, nakayanan pa rin niyang mabuhay kaya napagtanto niya na ito ay kalooban ng Diyos na ipagpatuloy ni Ragna ang kanyang buhay at ang siraulong ito ay labis na natutuwa na si Ragna ay mabubuhay, at isang mahabang buhok na elf ang nagpaliwanag sa sinasabi ni Alatia, na ang pagtanggap kay Ragna sa kanilang angkan ay nangangahulugan na nais nilang gawin siyang dragon. Pinaliwanag na ang mga mababang uri ng dragon ay simpleng hayop na galing sa dugo ng mas mataas na dragon. Ang mga mataas na dragon tulad nila ay mga nilalang na kayang magkatawang tao.
Binigyan silang lahat ng dugo ng kanilang Diyos na para sila ay magagawang maging tao. Si Ragna ay labis na nagulat sa lahat ng ito at sinabihan siyang dapat siyang magsaya dahil binibigyan siya ng biyaya. Binibigyan siya ng biyaya na mag-evolve sa isang uri ng buhay na mas mataas sa mga tao. Ayaw tanggapin ito ni Ragna dahil sa napuno siya ng galit at inilahad niya na pinatay nila ang maraming tao na malapit sa kanyang puso, lalo na si Lina. Galit na sinabi ni Ragna na patayin na lang siya pero binanggit ng iba na kapag siya ay naging dragon, ang kanyang galit ay mawawala at ipinaliwanag ni Althea na nais niyang iligtas si Ragna mula sa kanyang bangungot at handa na siyang itusok ang kanyang espada ng dugo sa puso ni Ragna upang simulan ang pagbabago. Inaamon niya itong tumigil ngunit sinabi ni Althea na huwag siyang mag-alala at si Ragna ay mananatiling si Ragna at ang kanyang pananaw lang sa mundo ang magbabago. Itinusok niya ang espada at nagsimula na ang masakit na pagbabago. Sinabi ni Althea na sa lahat ng bagay na maaari niyang gawin para kay Ragna, ito ang kanyang pinakamalaking pagsisisi at bumalik sa kasalukuyan. Gumising si Ragna at tinanong siya ni Crimson kung may natandaan siyang kapaki-pakinabang. Iniisip ni Ragna kung gaano kawalang hiya si Crimson, pero mas pinipili pa rin niya ito kaysa kay Althea at si Crimson ay tapat sa kung gaano siya kasalbahis. Samantalang si Althea ay kunwaring mabait habang gumagawa ng malawakang pagpatay. Napupuot si Ragna kay Althea at nangakong hahanapin siya muli. Nag-iisip din si Crimson at nais malaman kung ano ang handang isakripisyo ni Ragna para sa kanyang buong kapangyarihan. Gusto ni Crimson na maghintay ng ilang taon at maghanda bago labanan si Althea. Pero alam niya na ang Blood of the Wing ay alam ang tungkol sa kanilang nawawalang kasamahan. Sigurado siya na palalayain nila si Camille at ito ay masama para sa kanila dahil siya ang pinakamalakas na mandirigma nila. Dahil dito, napagdesisyonan ni Crimson na ngayon ang oras para atakihin si Althea at mayroon siyang plano kung sakaling matalo si Ragna at sinabi na si Ragna ay isang hindi mapalitan na kasangkapan para sa kanya. Dumating sila sa kabisera at nalaman na si Crimson ay umaasang makakausap ang janitor at pagkatapos, nakita natin na kinausap ni Althea ang kanyang Diyos na parang isang bata at kinumpirma niya na nais ng Diyos na sirain ang lahat. Hindi alam ng bata kung ano ang ibig sabihin nito kaya't napagpasyahan ni Althea na dahil wala ito sa isipan ng kanyang Diyos, ito ay dapat wasakin at bilang mga alipin ng kanilang Diyos, gagawin ng mga dragon ang kagustuhan nito. Mukhang may problema si Althea dahil sa kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang mga kapwa dragon. Ipinaliwanag sa kanila na sila ay hindi karapat-dapat sa kanilang angkan at di sila angkop na maging bahagi ng kanilang Diyos, pero umaasa siya na ang kasiraan sa mga kaharian ay magiging handog para sa kanila. Dumating ang grupo sa mataong bahagi ng lungsod at ipinaliwanag ni Crimson na kailangan nilang dumaan sa ikalawang kastilyo para makapasok sa lumang distrito. Gusto niyang tawagin siya sa pangalang Veronica sa ngayon, pero si Ragna ay abala dahil nasuka siya. Masyadong maraming tao at nahihilo si Ragna kapag nasa mataong lugar. Sinabi ni Crimson na malaki rin ang lugar na tinitirhan ni Ragna dati, kaya napagtanto ni Ragna na okay lang siya noon dahil sa palagi niyang kasama si Lina. Iniisip ni Crimson kung ititigil na lang ba nila ang kanilang misyon dahil dito, pero determinado si Ragna at sinabi niya na kahit gaano siya kahina, kahit mawala pa ang kanyang mga kamay at paa, pero kapag makita niya si Althea ay papatayin niya ito. Nagdesisyon si Crimson na ipakita kay Ragna ang kaunting pagmalasakit at binanggit niyang isipin siya bilang kapalit ni Lina, pero sinabi ni Ragna na hindi niya pwedeng palitan ang pinaka-espesyal niyang kaibigan. Sinabi ni Crimson sa kanya na tapusin na lang ang sarili niya at muling nasuka si Ragna at sa wakas, nakarating sila sa lumang distrito at iniwan ni Crimson si Ragna upang gumawa ng mga paghahanda. Pinagbilinan niya si Ragna na manatili sa lugar na walang makakakita sa kanya at huwag banggitin ang pangalan ng kalaban ng malakas. Binigyan siya ni Crimson ng maraming paalala at ang gusto ni Ragna ay wag lang magpapansin at manahimik. Umalis si Crimson at napansin niya na sobrang dami talaga ng tao sa paligid, ngunit may mali dahil ang bilang ng mga evacuate sa kabisera ay dapat lampas na sa 2 milyon at dapat ay puno na ng tao ang lungsod. Ang maaaring ibig sabihin lang nito ay ang mga dragon ay malupit na binabawasan ang bilang ng mga tao nang walang nakapapansin, tulad na lang ng sikmura na nagdadigest ng kinain at ang isang malawakang pagpatay sa buong populasyon ay nangyayari na. Sa kastilyo ay makikita natin na tama siya, dahil tapos na si Neville sa kanyang mga pagpatay para sa araw na iyon at ipinapaliwanag niya kay Borgas, ang armadong dragon,
na gusto ni Alatia na makita ang kalagayan ng mga evacuate sa kanyang sarili. Nagulat si Borgas na lumabas si Alatia sa publiko at pinagalitan si Neville dahil hindi niya ito pinigilan, at sa kanilang pananaw bilang mga matured na dragon, kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang progenitor mula sa kanyang impulsive na pag-uugali. Wala nang oras si Borgas para makinig sa mga paumanhin kaya sinabi na lamang ni Neville kung saan ito naroroon, makikita natin na nagpapanggap siya sa ilalim ng kanyang asol na buhok at gamit ang isang salamin. Sa ibang lugar, makikita natin na ang general ay inaasikaso ang mahahalagang bagay nang biglang dumating si Crimson at pagkatapos ng ilang segundo, ang general ay napaluhod at nagmamakaawa kay Crimson na ipaalam sa kanya ang mga darating na pagbisita upang maayos niya itong masalubong. Pinarusahan ni Crimson ang general at pinapaalala sa kanya ang kanyang utos na maghagilap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang mataas na opisyal ng hukbo. Ang tunay niyang pangalan ay Golem at ipinaliwanag niya na ginawa niya ang kanyang trabaho. Inutusan niya ang isang babae na si Chimera na lumabas at sinabi sa kanyang pusa na haharapin ni Rogue na si Alatia at ito ay napagulat, kaya ipinaliwanag niya na kailangan nilang lahat magtulungan kung nais nilang magkaroon ng pagkakataon na manalo. Sa ibang lugar, sina Ragna at ang slime ay pumunta upang makita kung para saan ang pagtitipon at ang pag-aalis sa mga tila ay nagpapakita ng ilang mga patay na dragon na naging yelo. Sinabi sa mga mamamayan na ang kanilang lungsod ay dumaan sa hindi pa naranasang lebel ng pag-atake ng dragon. Ang isang tao ay nagbigay ng inspirasyonal na talumpati habang ang mga dragon ay nasunog sa ilalim ng araw, at inihayag niya na ang kanilang hukbo ay pumatay sa daan-daang mga dragon. Tiniyak niya sa kanila na pupuksain nila ang bawat dragon na nagbabanta sa kanilang kaharian. Ang mga tao ay sumigaw at nagpalakpakan at iniisip ng maliit na slime na medyo overconfident na ang mga tao, at sinabi niya na maaari niyang lumunin ang buong lugar sa loob lamang ng 60 segundo. Nagpasya si Ragna na umalis ngunit siya ay labis na nabigla nang makita niya ang isang babae na may hoodie na dumaan sa kanya. Bumalik sa isip niya ang huling paalala sa kanya ni Crimson bago ito umalis at sinabi nito na kung sakaling makaharap niya si Alatia, huwag niyang subukang harapin ito mag-isa dahil tiyak na matatapos na ang kanilang misyon. Sa kabila ng malabong pagkakataon, naroon siya sa eksaktong sitwasyon at si Alatia ay dumaan sa kanya at ang galit ay nag-uusig sa bawat sulok ng kanyang katawan kaso labis pa siyang nasurpresa nang bumalik si Alatia, hindi pa nalalaman kung sino siya upang tingnan kung siya ay okay. Hirap na hirap si Ragna na pigilan ang kanyang galit, kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.